Mr. Silent Channel. Paki-like naman, share at subscribe. Kabanata 1211 Giant Shield. Hanggang 1211. Ang eroplano ay sumabog at nawasak, naging sira at nagkalat, na nag-iwan lamang ng dalawang figure sa kalangitan. Sa tapat ng Niewuyo ay isang higanteng lalaki na mahigit 2 metro ang taas, na nababalutan ng isang set ng black gold heavy armor, na may hawak na higanteng shield na may cross pattern na kalahati ng taas ng isang tao, tulad ng isang kabalyero mula sa mga siglo na ang nakalipas, na may pambihirang lakas. Sa harap ng Mar-Ingel na kabalyero na ito, kalahati ng laki ng katawan niya si Niewuyo, parang isang matanda na nakaharap sa isang bata. Hindi maisip na tumama lang ang eroplano sa kalasag ng kabalyero sa bilis na daan-daang kilometro bawat oras na naging sanhi ng pagbagsak ng buong eroplano at pagkamatay ng mga taong sakay nito. Sa kabilang banda, ang kabalyero ay nakatayo roon nang hindi gumagalaw, nang walang anumang pinsala. Para bang sa kanyang mga mata, ang napakalaking eroplanong ito ay parang isang maliit na ibon, na hindi kayang magdulot ng anumang pinsala sa kanya. Gayunpaman, si Niewuyo ay walang kahit katiting na takot sa mukha ng itim na armored knight na may napakagandang aura sa sandaling siya ay lumitaw. Ang temperatura ng 12 ng degree sa ibaba ng zero ay walang epekto kay Niewuyo, na nakasuot ng manipis na damit. Tiningnan niya ang itim na kabalyero na may malamig at matalas na mga mata, at pagkaraan ng mahabang panahon, determinado siyang naglabas ng 4 na salita, higanteng kalasag, umalis ka sa daan. Ang malaking kalasag ng baluti ng itim na kabalyero ay walang sinabi, itinutok lamang ang malaking kalasag sa kanyang kamay kay Niewuyo sa isang iglap. Halata nang hindi siya magbibigay daan. Giant Shield, bagamat bodyguard ka ng adoptive father mo, pero huwag mong kakalimutan, sa Doomsday Kingship, ikaw ang ika-7, at ako ang pang-6. Akala mo ba talaga mapipigilan mo ako? Ang malamig na mga mata ni Niewuyo na nagmamatigas sa isa't isa. Ang lakas ng Doomsday King ay hindi maarok, at natural na hindi niya kailangan ng sinumang magpoprotekta sa kanya. Gayunpaman, bilang pinuno ng Doomsday Kingship, imposible para sa Doomsday King na personal na kumilos sa lahat ng bagay. Sa makatuwid, mayroong isang higanteng kalasag, siya lamang ang bodyguard ng Hari ng Dharma, at siya rin ay isang malapit na kaibigan ng Hari ng Dharma. Kahit sa loob ng Doomsday Kingship, sinasabing walang sinuman maliban sa Dharma King ang nakakita kung anong uri ng tao ang nasa loob ng baluti ng higanteng kalasag. Ang Giant Shield ay hindi nagsasalita, ang sabi-sabi na siya ay pipi, at may mga sabi-sabi na siya ay talagang babae. Ngunit mas maraming tao ang naniniwala lamang na ang higanteng kalasag ay hindi na kailangang magsalita, kailangan lang niyang makinig sa mga tagubili ng Dharma King, at iyon na. Ang kanyang pagbaril ay nangangahulugan ng utos ng Dharma King. Ang pagkakaroon ng higanteng kalasag dito ay nangangahulugan na ang kanyang kabanalan ay hindi nagpapahintulot ng kamatayan na tulungan si Yefan. Alam ni Niewuyo na malalaman ng Hari ng Dharma ang tungkol sa kanyang mga aksyon sa lalong madaling panahon, ngunit hindi niya inaasahan na malalaman ito ng ganoon kabilis, at nagpadala siya ng isang higanteng kalasag upang harangan siya ng maaga. Huwag mo akong pilitin. Nakita ni Niewuyo na ang higanteng kalasag ay tumangging bumitaw, at ang kanyang mga mata ay naging mas malungkot. Iniunat ng higanteng kalasag ang kanyang kamay at itinuro ang kanluran, na may malinaw na kahulugan, bumalik. Hindi na nagdalawang isip si Niewuyo, kahit na ipagsapalaran niya ang paratang ng pagsalungat sa kanyang kabanalan, hindi niya mapanood si Yefan na pinatay ng 2 sinaunang tao. Iniunat niya ang kanyang mga braso sa isang iglap, at sa itaas ng kalangitan, isang malaking grupo ng itim na kulay abo na enerhiya, tulad ng isang madilim na ulap na tumatakip sa kalangitan, ay mabilis na nagtipon. Ang mga mata ni Niewuyo ay naging ganap na itim at kulay abo, at ang buong katawan ay naglabas ng aura ng kamatayan at pagkabulok. Wala pang 10 segundo, ang langit, na libu-libong milya pa lang ay maaliwalas, ay tila pumasok sa madilim na gabi. Si Niewuyo ay parang Panginoon ng madilim na mundong ito, ang Reyna. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, libu-libong dambuhalang, kahindik-hindik na mga anino ang umuungal at sumayaw sa kalangitan. Ang higanteng kalasag ay napapaligiran ng madilim at patay na bukid na ito, hawak ang kalasag, hindi natitinag. Devil Demon Realm. Netherworld Feast. Sa sandaling ibinaba ni Niewuyo ang kanyang kamay, nakita niya ang hindi mabilang na mga multo at multo, na umaatungal patungo sa higanteng kalasag. Ito ay hindi isang nakakatakot na ilusyon, ngunit isang tunay na ghost, ang nangungunang nakakasakit na spell sa black magic. Kapag ang mga tao ay nasugatan ng mga multong ito, ang dugo ay maaabsorb, at ang kaluluwa ay magkakalat. Ang mga ordinaryong itim na salamangkero ay maaaring magpatawag ng ilan o 12 ng mga yin spirit, na kamangha-mangha na, ngunit direktang lumikha si Niewuyo ng isang madilim na kaharian, na nagpapahintulot sa libu-libong yin spirit na dumaan dito. Ang ganitong mga spell ay maaaring agad na sirain ang isang hukbo ng madali. Nang makita ang mga multong ito na nagmamadali gamit ang kanilang mga ngipin at kuko, ang itim na baluti sa higanteng kalasag ay nagkalat din ng isang gintong magic circle. Mayroong daan-daang mga magic formation na ito na nakaukit sa armor, na bumabalot sa higanteng kalasag ng walang dead ends. Sa sandaling mabuksan ang gininto ang bilog, ang pag-atake ng mga yin spirit na ito ay tila lumubog sa dagat.
Sa isang iglap, ang libu-libong yin spirits ay nabigong sakta ng higanteng kalasag. Parang naging mapagpanggap ang mga pag-ataking ito, at nawala ang black magic energy na tumama sa higanteng shield. Pinaikit ni Niewuyo ang kanyang mga mata. Bagamat alam niya na ang mahika ng higanteng kalasag ay pangunahing para sa pagtatanggol, hindi niya inaasahan na napakaraming espiritu ng yin ang hindi makakapasok sa kanyang depensa. Nang makitang hindi epektibo ang hakbang na ito, nagbago ang isip ni Niewuyo at gumuhit ng malaking kulay abong magic circle sa harap niya. Matapos itong hubugin, nagdagdag siya ng isa pang dark green na magic circle sa loob. Ang lupain ng pagkabulok, pagtanda. Ghost Flow Vines. Ang dalawang magic circle ang inilipat sa katawan ng higanteng kalasag sa isang iglap, at ang hangin sa kanilang paligid ay naglabas ng bulok na hininga. Ang ganitong uri ng aging magic ay maaaring magpabago sa mga ordinaryong tao mula sa bata at nasa katanghaliang gulang hanggang sa matanda at bata. Ito ang pinaka-cutting edge na magic sa black magic, at isa rin itong bawal na spell. Sa mahiwagang paglilinang ni Niewuyo, walang gaanong tao sa mundo ang makakalaban sa kanyang mga humihinang spell. Makakapit ka man ng ilang sandali, imposibleng tumayo sa bilog sa lahat ng oras. At naglabas din si Niewuyo ng mga ghost claw vines, mga piraso ng ghost claw, na bumubuo ng isang hola na bumabalot sa higanteng kalasag sa loob. Matapos mapalibutan ng bulok na lupa ang higanteng kalasag, hindi pa rin ito gumagalaw, ngunit ang bulok na enerhiyang mahika ay patuloy na bumabarena sa mga defensive circle ng higanteng kalasag. Giant Shield, alam kong magaling ka sa depensa, pero sa tingin mo ba kung patuloy kang magdedepensa ng ganito, mapipigilan mo ako? Sorry, hindi kita sasamahan. Ayaw nang magantala pa ni Niewuyo, iniisip na nakontrol na niya ang higanteng kalasag at nagplanong umalis. Ngunit sa sandaling ito, bigla kong narinig ang tunog ng libu-libong multo mula sa higanteng kalasag na napapaligiran ng mga baging ng kuko ng multo. Woo! Gitling! Libu-libong mga espiritu ng yin, tulad ng mga nakulong na hayop, ang sumugod sa labas ng mga gintong bilog sa labas ng higanteng shield armor. Pinutol nila ang mga kuko ng multo, binasag ang tumatandang bilog, at lumusot papatungo kay Niewuyo. Nagmamadaling binuksan ni Niewuyo ang isang magic circle na hinigop ng undead, at nilusaw ang lahat ng mga yin spirit na ito sa magic circle. Ngunit natigilan siya nang matuklasan na ang mga yin spirit na ito ay ang tinawag niya ngayon, ngunit pagkatapos ng kombinasyon ng higit na pagsupil at dark energy, mas mabangi sila kaysa dati. Ito, pwede bang? Biglang nanlaki ang mga mata ni Niewuyo, itinuon niya ang kanyang mga mata sa tahimik na higanteng kalasag, at sinabing, ikaw. Hindi ka nagsasanay ng defensive magic, ngunit. Counterattack. Kabanata 1212 Dugo. 12:12. Tahimik pa ring nakatayo sa ere ang Giant Shield, na parang wala siyang pakialam sa sinabi ni Niewuyo tungkol sa kanya. Ngunit saglit na naramdaman ni Niewuyo na walang magawa. Ang counterattack magic, bagaman ito ay itinuturing na defensive magic, ay nalampasan ang ordinaryong defensive magic. Sa sandaling ang paglilinang ay umabot sa advanced na kaharian, ang anumang anyo ng pag-atake ng enerhiya ay maa-absorb at maiimbak, at hanggat ito ay mas mababa sa kritikal na halaga, ito ay maiimbak magpakailanman. Tulad ng para sa counter-attack magician, maaari niyang piliing pasabugan ang nakaimbak na magic ng sabay-sabay, at sa pamamagitan ng pagkompres ng enerhiya, maaari itong magdulot ng mas malakas na pag-atake kaysa dati. Upang talunin ang counter-attack magic, sa pangkalahatan ay may dalawang paraan lamang. Una, gamitin ang lakas ng pagdurog para direktang talunin ang salamangkero sa punto kung saan mahirap sumipsip ng sobrang lakas. Dahil ang counterattack ay tumatagal ng isang tiyak na tagal ng oras, at ang enerhiya na hinihigop sa isang iglap ay hindi mailalabas. Sa makatuwid, hanggat sapat na enerhiya ang nataman sa mago sa napakaikling panahon, maaaring masira ang depensa. Ang pangalawa, sneak attack. Bagamat kasuklam-suklam ang mga sneak attack, ito ang pinakamabisang paraan. Kung ang salamangkero ay hindi handa na mangolekta ng enerhiya, ang pag-atake ay natural na gagana. Ngunit malinaw naman, hindi magagawa ni Niewuyo ang alinman sa dalawang pamamaraang ito. Maaari na niyang kalkulahin mula sa pag-atake ngayon lamang na ang kanyang sariling paglilinang ay hindi kayang durugan ang higanteng kalasag. At ang sneak attack. Ang baluti ng higanteng kalasag ay hindi biro, at siya mismo ay hindi isang master ng lihim na pagpatay. Bigla niyang napagtanto na ang dahilan kung bakit siya ay nasa ika-6 na ranggo at ang higanteng kalasag ay ika-7 ay hindi dahil sa kaya niyang talunin ang higanteng kalasag, ngunit dahil ang higanteng kalasag ay maaari lamang munang magdepensa, at hindi makapagkusa na lumaban. Gayunpaman, ang pag-andor ng higanteng kalasag sa kaharian ng Doomsday ay talagang nangangailangan lamang ng depensa. Maaari niyang tulungan ang kanyang kabanalan na harangin ang pag-atake, at maaari rin niyang harangan ang mga aksyon ni Niewuyo gaya niya ngayon. Hey! Mapait na ngumiti si Niewuyo, alam niya na kahit anong pilit niya, hinding-hindi niya matutulungan si Ye Fan. Giant Shield. Nakakapagsalita ka ba? Tanong ni Niewuyo. Natahimik ang higanteng kalasag. Napabuntong hininga si Niewuyo, iwinagayway ang kanyang kamay, at pinawi ang maitim na ulap na pumuno sa kalangitan. Mukha siyang malungkot at sinabing, kung makapagsalita ka, gusto talaga kitang makausap.
Ano ang dapat kong gawin para mailigtas ang anak ko? Itinaas ng higanteng kalasag ang kanyang kamay at itinuro ang kanluran, na siyang orihinal na intensyon ngayon lang, bumalik. North America, Mexico City, bilang isa sa mga pinakamataong lungsod sa mundo, ang mga bahay ay tuldok-tuldok dito at mayroong walang katapusang pulutong ng mga sasakyan sa kalsada. Ang pinakasikat na sport sa bansang ito ay, syempre, football. Ito ay ang katapusan ng linggo, at isang sagupaan sa pagitan ng mga profesional na koponan ay itinatanghal sa isang lokal na stadium. Ang mga manunood ay puno ng 60,000 o 70,000 katao, nagsisigawan at ang karamihan ay puno ng mga tao. Sa sandaling ito, sa libu-libong mga tao na naruroon, walang nakapansin na mayroong 3 bisita na may magic wings na nagpapaypay sa kanilang likuran sa kalangitan sa itaas ng stadium. Lovren, bakit tayo nandito? Kumunat ang noo ni Nicholas at tinanong ang kapatid na katabi niya. Napakasimple, maraming tao dito, sabi ni Lovren. Kinaikit ni Nicholas ang kanyang mga mata, ang layo ng pinunta mo dito, para lang sa dami ng tao. Nauubusan na tayo ng oras, hindi ba dapat humanap ng paraan para pahabain ang buhay natin ngayon? Huwag kang mag-alala, Nicholas, pabirong tumawa si Lovren kay Dao, natural na alam ko kung ano ang gagawin, ngunit dahil napipilitan tayo sa oras, kaya. Sa halip na maghanap ng mga tao kung saan-saan, mas mabuting humanap ng lugar na may pinakamaraming tao para makatipid ng oras. Sa sinabi nito, tumingin si Lovren kay Sally, na nasa tabi niya, at sinabi, mahal na anak, ikaw ay ako at ang iyong ina, ang anak ng Abyss Witch. Ang iyong lakas ay higit pa sa kung ano ito ngayon. Gusto kong ikaw ay maging kung ano ang dapat mong maging, sa halip na sakyan sa iyong ulo ng ilang taong langgam. Mukhang nalilito si Sally. Tumingin siya sa court sa ibaba at bamulong, pare, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Ikaw ay anak ng Diablo. Ang mga tao ay hindi katulad ng ibang mga hayop para sa iyo. Ang pagkakaiba ay ang sustansya para sa iyong paglaki. Gayunpaman, mga mahihinang tao, maglakas loob na gamitin ka bilang isang paksa ng pagsubok at magsagawa ng lahat ng uri ng malupit na pananaliksik. Hindi matitiis ni Itay ang pagkakaroon ng mga taong ito, at dapat kang maghayganti sa kanila. Sa makatuwid, mula ngayon, ang lahat ng tao ay dapat magpasakop sa paanan ng ating ama at anak na babae. Ngumiti ng masama si Lovren, itinuro ang court sa ibaba, at sinabing, Go, Sally, patayin ang lahat ng taong ito. Ubusin ang kanilang dugo. Ilabas ang iyong tunay na kapangyarihan. Binuksan ni Sally ang kanyang mga mata, nagpapakita ng bahagyang pagtutol, patayin. Patayin. Si Nicholas noon. Nabigla din. Hindi niya akalain na balak ni Lovren na patayin ang libu-libong tao dito. Ama, ako, hindi ko kayang pumatay. Hindi gusto ni Brother Yefan na pumatay ako. Tinakpan niya ang kanyang ulo, nakaramdam ng kaunting sakit sa kanyang ulo. Ang mga mata ni Lovren ay kumislap sa ningning ng isang lilang hexagram, at ang kanyang boses ay tila may malakas na kapangyarihan ng delusional, na nagsasabing, anak, isipin mo kung paano ka tinatrato ng mga taong iyon noong bata ka pa. Tinatrato ka nila bilang isang halimaw at hindi ka binibigyan ng anumang init. Dahil sa mga taong ito, ang iyong ama at ako ay nabuklod, ang iyong ina ay namatay ng malungkot, iniwan kang mag-isa. Ang ginawa nila sayo ang pinsalang dulot, nakalimutan mo na ba? Patayin silang lahat at ipaunawa sa kanila ang sakit na dinanas mo. Ama, ikaw, huwag mong sabihin. Ayokong marinig ito. Ayokong maalala iyon. Umiling si Sally sa sakit, nagsimulang magkristal ang kanyang mga mata, nasasakal sa asim at lungkot. Walang awa ang mukha ni Lovren, bigla siyang umiwas, at lumipad papunta sa stadium sa ibaba. Sa harap ng maraming nasasabik na mga tagahanga, biglang lumitaw si Lovren, at sa isang alo ng isang kulay dugo na light blade, umani siya ng 3 ulo. Hindi pinapansin ang panik na hiyawan ng mga nakapaligid na tao, direktang itinaas ni Lovren ang 3 ulo sa langit. Inilagay niya ang 3 dagwang ulo ng tao sa harap ni Sally. Sa isang putik ng dugo, bumagsak ito sa magandang puting mukha ni Sally. Nagulat si Sally, dahil sa amoy ng dugo, duguan agad ang mga mata niya. Ngumisi si Lovren at nakangiting sinabi, naaamoy mo ba? Ito ang lasa ng dugo. Isinilang ka para maging higop ng dugo ng tao, kumain ng laman ng tao. Maghayganti tayo para sa iyong ina. Maghayganti sa mga tao. Ang 6 na puntos na bituin sa mga mata ni Sally ay lalong lumiliwanag, ngunit ang tanging natitirang dahilan ay umiling sa kanyang ulo bilang pagtutol, hindi. Hindi ko magagawa ito. Pare, huwag mo akong pilitin. Kumunot ang noo ni Lovren at sinabing, anak, hindi mo ba mahal na mahal si Lucifer? Alam mo naman na si Lucifer ay kaaway na ngayon ng Doomsday King. Ikaw na ngayon paano mo matutulungan si Lucifer? Kailangan mong sumipsip ng sapat na dugo ng tao para maging sapat na malakas para tulungan si Lucifer. Nang marinig ang mga salitang ito, ang mga mata ni Sally ay nagpakita ng isang pahiwatig ng kataimtiman, ako. Gusto kong tulungan si Brother Yefan. Tama, gusto mo siyang tulungan, kaya kailangan mong magpakatatag. Ngumiti ng masama si Lovren at idiniin ang kanyang daliri sa ulo ni Sally. Halika,
turuan mo ang aking ama ikaw. Ang itim na apoy na uhaw sa dugo na mahika, maaari mong agad na masipsip ang dugo ng mga taong ito, at sa lalong madaling panahon, ikaw ay magiging pinakamatibay na buhay sa mundong ito. Nang bumaon ang isang magic ripple sa ulo ni Sally Ye, may naintindihan kaagad si Sally Ye. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang itim purple magic flame ang gumulong sa tatlong ulo, at ang tatlong ulo ay agad na nalanta. Nagpakita ng kasiyahan si Sally Ye, at tumingin sa magulong pulutong sa ibaba na may masamang mata. Ang kanyang isip ay magulo na, at ang tanging nasa isip ay isang salita, dugo. Sa isang iglap, lumipad pababa si Sally Ye at sumugod sa tumatakas na pulutong, at isang apoy ng demonyong uhaw sa dugo ang itim lilang sumiklab. Kabanata 1213 Kawalan ng Pag-asa. 12:13. Pinanood si Sally na nagsimulang pumatay, at may daan-daang mummified na bangkay sa isang kisap mata. Natigilan si Nicholas, Lovren, anong gagawin mo? Sa sobrang kaguluhan, maya-maya lang may darating. Oo. Sa pagkakaalam ko, walang mga master sa bansang ito o sa rehiyong ito, sabi ni Lovren, hindi ako nakakalabas ng higit sa 20 taon, at may ilang makapangyarihang tao dito. Kahit na wala na ngayon, kung ang mga bagay ay lumaki, may mga eksperto pa rin na darating, sabi ni Nicholas. Halika, ikaw at ako kasama si Sally Ye, ang mga taong dumarating ay walang iba kundi mga gamo-gamo sa apoy at nag-donate ng kanilang dugo, sabi ni Lovren na may halong galit. Hindi ba tayo nagsisikap na humanap ng paraan para pahabain ang ating buhay? Hayaan mo si Sally Ye na pumatay ng ganito. Hindi magtatagal at magiging kalaban tayo ng buong sangkatauhan. Paano tayo makakaligtas kung ganoon? Naguguluhan si Nicholas. Sinulyapan siya ni Lovren at sinabing may masamang tingin, hanggat si Sally Ye ay nakapatay ng sapat na tao, nagiging sapat na malakas para maging kanyang lakas, at ganap na nagising ang kanyang kadugo ng bruhang kalaliman, ito ay si Ye Wuya at araw ng paghuhukom. Kahit na dumating ka ng personal, hindi siya ang magiging kalaban ni Sally Ye. Sa oras na iyon, si Sally Ye ay magiging isang tunay na mangkukulam sa kailaliman, isang makapangyarihang demonyo na bumaba sa mundong ito ng buo. Hanggat nakuha niya ang kakayahan ng kanyang ina, natural na magkakaroon ng paraan upang maibalik ang sigla ng puso ng ating mga kapatid. So, biglang naintindihan ni Nicholas ang plano ni Lovren. Noon, kailangan ng Abyss Witch na mabawi ang kanyang lakas upang matulungan si Lovren na pahabain ang kanyang buhay. Ngayong patay na ang mangkukulam, si Sally ay may katawan ng mundong ito at ang parehong talento ng dugo. Kung gayon, hanggat malakas si Sally Ye, maaari niyang tulungan silang mabawi ang kanilang kabataan tulad ng kanyang ina. Although, assumption lang ito, but they have no choice, this is their last chance to live. Habang nagsasalita, ang stadium sa ibaba ay puno ng mga bangkay. Sa maikling panahon, si Sally Ye, na nahulog sa kabaliwan dahil sa dugo, ay kumitil ng libu-libong buhay. Sa pakiramdam na patuloy na lumalakas ang aura ni Sally Ye, nag-alala si Nicholas, nakakatakot lang ang paglaki na ito. Lovren, matatapos ba ito? Hindi man lang niya tayo nakikilala. Huwag kang mag-alala, siya ay aking anak, kami ay konektado sa pamamagitan ng dugo, at may telepathy. Kanya. Kahit na maging isang uhaw sa dugo na demonyo, maaalala pa rin niya ang aking ama, makinig sa akin. Maliban kung siya ay sirain ang kanyang sariling kaluluwa at maging isang walking dead, pagmamalaki ni Lovren. No wonder. Masunurin siya, tumanggo si Nicholas. Nagpatuloy si Lovren, sa oras na iyon, ang kanyang ina ay nangangailangan ng 1 bilyong tao upang mabawi, ngunit ang aking pinakamamahal na anak na babae ay isang tao mula sa eroplanong ito, kaya hindi na kailangan ng napakarami. Mayroong higit sa 20 milyong mga tao sa lungsod na ito, patayin silang lahat. Bagamat hindi siya sapat para maging Abyss Witch, sapat na ito para walisin ang mundo. Nakahinga rin ng maluwag si Nicholas, habang pinagmamasdan ang bilis ng paglakas ni Sally Ye, nagsimula na rin siyang magkaroon ng buong kumpiyansa. Kasabay nito, ang stadium sa ibaba ay naging Azure Purgatory. Si Sally Ye ay tulad ng isang anghel ng kamatayan, at saan man siya magpunta, ang itim at lila na uhaw sa dugo na apoy ay parang isang death side, na umaani ng buhay ng lahat. Gaano man kahabag-habag ang pag-iyak ng mga taong ito, hindi makagalaw si Sally Ye kahit kaunti. Sa mga mata niya, puro dugo at patayan. Ang massacre sa stadium ay naging sanhi din ng pagkataranta sa lugar. Ang mga sirena ng pagtatanggol sa hangin, ang mga tunog na maaaring gumising pa rin sa publiko, lahat ay tumunog. Nagsimulang tumakas ang malaking bilang ng mga tao, na gustong umalis sa lungsod para sa kanlungan. Gayunpaman, hindi pumayag sina Lovren at Nicholas na hayaan ang napakaraming, mga mapagkukunan, na masayang. Sinimulan nilang patayin ang mga sibilyang ito, na naging sanhi ng pagdugo ng mga taong ito sa lupa, naghihintay na masipsip ni Sally ang kanilang dugo sa sandaling dumaan sila. Wala pang isang oras, nagkalat ang paligid ng mga bangkay, masikip ang mga kalsada, ngunit ang mga sasakyan ay puno ng mga patay na bangkay. Sa daan, sinubukan ng ilang matapang na tropa at pulis na lumaban gamit ang mga baril at iba pang armas, ngunit walang alinlangan na nabura ang mga ito. Para sa mga ordinaryong tao, ang tatlong mga slaughterers na may nasusunog na itim na apoy na mga pakpak sa likod ng kanilang mga likod ay hindi naiiba sa mga demonyo sa wika ng katapusan ng mundo, at wala silang kumpiyansa na lumaban.
Ang bilang ng mga nasawi ay patuloy na dumami, kaya't maging ang mga hiyawan ng mga tao ay unti-unting hindi naririnig. Ngunit ang Mexico City ay napakalaki pa rin. Kahit na daan-daang libong tao ang napatay, mayroon pa ring malaking lugar na dapat patayin. Nang malaman na walang gaanong nabubuhay na tao sa lugar na ito malapit sa stadium, lumipad si Lovren papunta kay Sally Ye at sinabing, "Anak ko, ito ay oras na para pumunta sa susunod na lugar." Ang ulo ni Sally ay pilak puti sa oras na ito, ang mahabang buhok ay naging isang pinong matingkad na pula, at ang mga mata ay naging pula ng dugo, at ang ugali ay naging malamig at malalim, misteryoso at hindi mahuhulaan. Sa kanyang mga mata, kumikinang pa rin ang 6 na puntos na bituin, at nang marinig niya ang mga salita ni Lovren, tahimik siyang tumango, at pagkatapos ay ang mga magic wing sa kanyang likod ay pumutok at mabilis na lumipad patungo sa direksyon ng isa pang sentro ng lungsod. Napabulala si Nicholas, ang kanyang aura. Talagang nararamdaman niya ang nararamdaman mo at sa akin. Ngumiti ng masama si Lovren, ito ay pumatay ng wala pang 1 milyong tao, talagang inaabangan ko ito, pagkatapos niyang pumatay ng 20 milyong tao ang mga pagbabago. Kumislap ang mga mata ni Nicholas, go. Tulungan natin siyang pumatay. Ang kinabukasan mo at ako at ang Blood Clan ay nakasalalay sa kanya. Ang dalawang sinaunang tao ang mabilis na hinabol sila, tinulungan si Sally Ye mula sa magkabilang panig ng buhay ni Harvest. Ang mga lugar na may pinakamakapal na populasyon ay natural na mga slum sa lungsod. Ang malalaking bahagi ng mga simpleng bahay ay nakatambak na parang kulungan ng baboy. Ang mga residenteng pumapasok at umaalis ay ang mga kuneho na gumagawa sa ilalim ng trabaho, o ang mga kababaihan, bata at matatanda na walang trabaho at namamalimos. Nang makita nila si Sally Ye na nahulog mula sa langit, natangay sa isang mahiwagang apoy, at agad na napatay ang higit sa 100 katao na nagtipon sa palengke, at ang mga tao sa mga slum ay nagpakita ng gulat at kawalan ng pag-asa. God damn it! Nandito na ang demonyo. Narito na ang katapusan ng mundo. Narito na ang mga fallen angels. Ang isang malaking bilang ng mga tao ay nagsimulang tumakas sa timog, desperado, saan man sila pumunta, nalikas na sumusulong na may pagnanais na mabuhay. Sa likod ng masikip at nagtutulak na mga tao, isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang may hawak na isang bata, karga-karga ang isang bata sa kanyang likuran, kasunod ang isang 7 o 8 taong gulang na batang babae, na tumatakas kasama ng karamihan. Ang mag-ina ay napakabagal, ngunit isang grupo ng mga kabataang lalaki ang tumakbo mula sa likuran at itinulak ang batang babae sa lupa. Agad na umiyak ang batang babae, at tumalikod ang ina at hihilahin na sana ang kanyang anak, ngunit nakita niya na si Sally Ye ay umuungal na parang isang itim at lila na nagniningas na bulalakaw. Napasigaw ang ina sa kawalan ng pag-asa, ang anino ng kahirapan at kamatayan ang nagpabagsak sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, isang figure ang nahulog mula sa langit. Ang libu-libong lumilipad na mga espada ay tila kumikislap mula sa manipis na hangin, na bumubuo ng isang malaking espada at kalasag sa isang iglap. Bang! Ang uhaw sa dugo na apoy ng demonyo ay tumama sa espada at kalasag, nagpasiklab ng nakasisilaw na mga paputok. Sa madaling salita, harangan ito. Ang ina, na nag-aakalang magiging abo ang kanyang sarili at ang kanyang anak, ay nakatitig sa isang binata na may oriental na mukha na nakatayo sa kanyang harapan. Ang lalaking ito, tulad ng maalamat na tagapagligtas, ay sumimangot at mukhang solemn na. Hinayla niya ang maliit na batang babae na nakaupo sa lupa at ibinigay ito sa ina sa likod niya. Tumakbo, mas malayo ang mas mahusay, sabi ng lalaki sa Espanyol. Ang ina ay nagsabi ng, "Salamat," ng maraming beses sa pagmamadali, at patuloy na tumakas kasama ang kanyang anak na babae. Sa gitna ng mga guho, ang lalaki ay tumalikod, inilatag ang espada at kalasag, kinokontrol ang libu-libong lumilipad na espada na nakabitin sa hangin, at lumakad patungo kay Sally Ye, na nagliliyab sa mahiwagang apoy. Tila may naramdaman din si Sally Ye sa sandaling ito, itinigil ang pagpatay, kumunot ang kanyang mga kilay na gasuklay, at tumingin sa lalaking lumapit sa kanyang mapupulang mga mata. Kabanata 1214 ang totoong ikaw. 12:14. Si Ye Fan, na nagmamadaling lumipad ng eroplano dito sa pamamagitan ng impormasyon ng Tianyan, ay nabigo pa rin napigilan ng trahedya sa simula pa lang. Sa sandaling ito, magkahalong damdamin si Ye Fan nang tumingin siya sa pamilyar at hindi pamilyar na babae. Sally Ye, huwag kang pumatay, alam ko, hindi ito ang gusto mo. Sinubukan ni Ye Fan ang kanyang makakaya na panatilihing kalmado ang kanyang tono at hindi malumanay na inisin ang mga babae. Nakalimutan mo na ba, noong nasa nayon ka ng Hajir, nawalan ka ng kontrol at nakapatay ka ng isang nayon? Gaano ka kasakit at panghihinayang? Umiyak ka at sinabi mo sa akin noon na ayaw mong mamatay sila. Ayaw mo nang pumatay, tanungin mo ako kung paano maiwasan ang sapilitang pumatay. Sabi ko, sa pamamagitan lamang ng pag-alis sa lugar na iyon ng magkasama, pag-alis sa mga taong iyon, at pagkakaroon ng kalayaan, maaari kang maging kung sino ang gusto mong maging. Pagkatapos, napakaraming taon, nagsumikap kang pigilan ang iyong sarili, natuto ng maraming psikolohiya, nagampon ng napakaraming bata, nakatulong sa napakaraming inabandonang tao. Napatunayan mo na hindi ikaw ang halimaw sa paningin nila,
mas mabait ka sa iba, at ayaw mong pumatay ng tao oo, tama ba? Sabi ni Yefan habang papalapit, pinaliit ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Si Sally ay tahimik na nakatayo doon, kasama ang mahiwagang apoy sa likod ng kanyang pagtaas-baba, ang kanyang ekspresyon ay medyo komplikado, siya ay tila nahihirapan, gumagawa ng ilang uri ng ideolohikal na pakikibaka. Sa sandaling ito, isang black magic flame meteor ang nahulog mula sa langit at nahulog patungo kay Yefan. Mabilis na umatras si Yefan upang maiwasan ito, lumagpas sa layo na 50 o 60 metro. Boom! Ang lupa ay nabasag sa isang malalim na hukay. Malungkot na tumingin sina Lovren at Nicholas, hinarangan si Sally sa likuran nila. Lucifer, napakatapang mo. Naglakas loob kang pumunta at pigilan ang plano natin ng mag-isa. Malungkot na sabi ni Nicholas. Para sa kapakanan ng iyong proteksyon sa aking anak na babae, nais kong panatilihin kang buhay, ngunit tila. Kailangan mong hampasin ang bato ng isang itlog, sabi ni Lovren. Karapat-dapat ka ring maging ama niya. Malamig na sinabi ni Yefan, kung gusto mo talagang maging mabuti para kay Sally hindi mo siya dapat pilitin na pumatay ng ganito. Pilitin mo siyang gawin ang pinaka-nakakainis na bagay. Magsisikap siya para mabuhay siya ng maayos. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung gaano karaming effort ang nabayaran ko. Ngunit ikaw, hinihila mo siya pabalik sa pinaka-nakakatakot na bangungot. Napangiti si Lovren, binata, ikaw ay masyadong walang muwang. Kung hindi mo siya hahayaang pumatay ng mga tao, at hindi niya hahayaang sumipsip ng dugo ng tao, wala itong pinagkaiba sa pagbunot ng ngipin ng tigre at ilagay ito sa bakal na kulungan. Ako ay kanyang sariling biological na anak. Ama, na may tungkulin at kapangyarihang sanayin ang aking anak na maging kung ano ang nararapat sa kanya. Bagaman hindi pa ako naging ama, isa rin akong anak, alam ko na ang isang bata na maaakay lamang ang kanyang mga anak sa landas ng sakit ama, ay talagang hindi isang kwalipikadong ama. Bagamat hindi ko alam kung ano ang iyong gagawin, ang iyong ginagawa ay ikaw ay sakam sa buhay at takot sa kamatayan, at gusto mong umasa kay Sally upang makamtan ang buhay na walang hanggan. Sabi ni Yefan, na nakaharap kay Sally ay sumigaw, Sally. Gumising ka. Hindi ito ang totoong ikaw. Gatlang M. Napasigaw si Sally kumikislap ang hexagram sa kanyang mga mata, masakit ang kanyang tinatakpan ng kanyang ulo, tila hindi siya komportable. Tingnan mo, pinahirapan mo ng gusto ang aking mahal na anak. Nagliwanag ang mga mata ni Lovren sa hexagram, at inabot niya at hinawakan ang ulo ni Sally, at sinabing, good boy, huwag kang makinig sa kalokohan ng taong ito. Ang lahat ng tao sa mundong ito ay mga sustansya lamang na kailangan mo para sa iyong ebolusyon. Gusto ka nilang yusagan, kaya natatakot silang lumakas ka. Alalahanang mabuti ang malupit at masasamang tao na ginawa laban sa iyo. Paano sila lumaki? Inaabuso ka, pag-isipan mo. Nanginginig ang katawan ni Sally na parabang naaalala ang ilang masasakit na alaala noong bata pa, agad na nanlamig at nanlamig ang kanyang mukha. Lovren. Ngumiti ng may kasiyahan, napakabuti. Iyan na. Gamitin ang iyong galit upang sunugin ang maliliit at mapagpakumbabang kaluluwa ng lahat ng tao. Pinatay ng mga nakamamatay na siksik na pulutong ang nakaraan. Siyempre hindi matatanggap ni Yefan ang ganitong development. Kung nakapatay si Sally ng napakaraming tao, maaaring hindi na niya maibabalik ang kanyang pagkatao. Ang punto ay, kung dumating ang ibang mga powerhouse ng tao, maaari nilang patayin si Sally ng direkta. Ngunit mula pagkabata hanggang sa pagtanda, hindi sinasadya ni Sally ang pananakit ng iba. Sa halip, dinala niya kay Yefan ang isang kislap ng liwanag sa isang desperadong sitwasyon. Ang batang babae ay palaging kontrolado ng iba, at nakapatay ng maraming tao. Siya ang pinaka-inosente, ngunit palagi siyang hinahatulan sa kanyang puso. Ngayon, kahit ang kanyang biolohikal na ama ay kailangang samantalahin siya ng ganito, paano niya matatanggap sa wakas ang kahihinatnan ng gayong kahabag-habag na karanasan? Sally ikaw. Tatapakan na sana ni Yefan ang kanyang espada para pigilan siya, ngunit naramdaman niya ang dalawang may itim na paghinga na humahampas sa kanya. Isa-isa lang nakaiwas si Yefan, iniiwasan ang dalawang itim na apoy na arrow. Direktang pinalibutan ni Lovren at Nicholas, isang kaliwa at isang kanan, si Yefan. Lucifer, dumaan ka pa rin sa isang daang laban, kaya hindi ka magiging walang muwang na isipin na hindi ka namin kayang harapin ng magkapatid, kaya hindi ka namin pinatay. Sa palagay mo ba ay kinuha namin ang lahat ng lakas laban sa iyo? Biro ni Nicholas. Nanlamig ang mga mata ni Yefan at sinabi niya, kahit hindi mo ginagamit ang lahat ng iyong lakas, ano? Para sa mga kapatid na namatay kasama ko, bakit ako natakot sa larangan ng digmaan? Napakabait at matuwid na binata, sayang. Wala kaming oras para mag-aksaya sa iyo ngayon, kailangan naming tulungan si Sally na pumatay ng mga tao. Walang pakialam ang mukha ni Lovren, at bigla siyang nagpakawala ng tumataas na black magic pressure, at ang magulong dark magic energy, tulad ng mga madilim na ulap na gamulong sa lupa, ay bumuo ng isang malaking masamang hayop. Siwang lupain, purgatorio na ahas. Sinampal ni Lovren ang lupa gamit ang isang kamay, at nagsimulang pumutok ang lupa sa bawat pulgada. Ang mga bitek ay patuloy na kumalat, at maraming puwang sa paligid ni Yefan. Huhuho.
Malaking halaga ng madilim na enerhiya ang sumugod mula sa mga bitek sa lupa, na bumubuo ng hindi mabilang na mga demonyong ahas, baliw na kumagat kay Yefan. Malinaw na naramdaman ni Yefan na ang madilim na enerhiya na ipinakita ni Lovren ay mas dalisay at malakas kaysa dati. Ito ang tunay na kapangyarihan ng mga sinaunang tao. Paghiwa-hiwalay. Nagpakita siya ng pagkawatak-watik ng walang pag-aalinlangan, ngunit ang kanyang instinct sa pakikipaglaban ay nagparamdam kaagad sa kanya na pagkatapos ng pagkakawatak-watik, hindi pa rin siya sapat upang labanan ang madilim na siklab na ito. Bloodline. Kailangan niya ng kapangyarihan ng dugo. Sa pagkakaroon ng nakaraang karanasan, tila narinig ng Golden Dragon Bloodline ang kanyang tawag, at sa kanyang isipan, muling lumitaw ang makapangyarihang Dragon Shadow. Umuungol. Ang tunog ng dagandong ng dragon ay tila nagmumula sa itaas ng Jishao, ang mga mata ni Yefan ay nag-aapoy ng gintong apoy, at ang lakas at pamimilit pagkatapos ng pagkakawatak-watik ay biglang tumaas. Si Yefan ay umungal, at ang mga lumilipad na espada sa kalangitan ay parang bugzo ng hangin, umiikot sa kanyang katawan, at isang mabangis na unos ng espada ang bamalot. Kabanata 12:15. 12:15. Ang paggising ng Flawed Dragon Realm, upang mailabas na ng kapangyarihan ng dugo ni Yefan ang kapangyarihan ng dragon. Kahit na hindi talaga natutunan ni Yefan kung paano gamitin ang Long Wei, sa kanyang pag-unawa sa martial arts, madali niyang magagamit ang kapangyarihan ni Long Wei. Ang pagsasanib ng kapangyarihan ng gininto ang dragon at ang walang kapantay na layunin ng espada ay nagpatagal sa lahat ng lumilipad na espada ni Yefan na may gintong halo. Ang Purgatory Demon Snake ni Lovren at ang mga ito na may walang kapantay na sword intent at dragon power, sabay silang lumaban sa isang iglap. Ang madilim na siklab ng galit na tila walang cap-oras sa una ay sumalubong sa pinalakas na gininto ang uswang sword intent, at sa wakas ay lumaban ng pantay. Ang mga sumasabog na gusali at mga bato sa lupa ay naghagi sa larangan ng digmaan sa kaguluhan. Ito. Parehong nagulat sina Lovren at Nicholas. Lahat sila ay 10,000 taong gulang na mga halimaw, at natural na alam nila ang mga ultimate card ng Xia Kingdom at ilang mga lihim ng pinakamakapangyarihang angkan. Dahil lang sa alam nila ang pagkakaroon ng clan, ang Blood Clan ay hindi kailanman ng ahas na tumuntong sa Xia Kingdom ng madali. Shenlong Bloodline. Paanong ang Lucifer na ito ay kabilang sa Shenlong Clan? Bulalas ni Lovren. Siya ang panganay na anak ni Ye at panganay na apo ni Yewuya. Alam ko na ito noon pa, ngunit hindi ko inaasahan. Nagising din siya sa bloodline ng Dragon Realm. Seryosong sabi ni Nicholas. Matanda man o bilang ikawalong Scarlet of the Doomsday Kingship, natural na napapanahon ang impormasyon ni Nicholas, at matagal na niyang naiintindihan ang karanasan ni Yefan sa buhay. Nang marinig ito ni Lovren, biglang nagbago ang kanyang mukha, at galit na sinabi, "Apo ni Yewuya. Nicholas, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga?" Same time na sinabi ni Nicholas, kahit na sabihin ko ito, hindi ba natin planong magbago? Ibibigay natin ang immortalidad. Ano? Tungkol kay Yewuya. Paano ang Shenlong Clan? Di ba sabi mo basta nakapatay si Saliye ng 20 milyon na tao, wala silang magiging problema? Natahimik si Lovren, kumikislap ang kanyang mga mata, at sa wakas ay nahayag ang kanyang mga pangil, at sinabing, "Tama ka, wala na tayong maraming oras, narito na si Yewuya, at ito rin ang ating buhay." Bueno, hanggat sapat si Saliye, natural na hindi natin kailangang matakot sa angkan ng Shenlong. Kapatid ko, simula noong nagpasya akong palayain ka, binalak ko na ang maging kalaban ng buong mundo. Pwede ka bang pigilan ng isang mabalahibong batang lalaki sa edad na 20? Sabi ni Nicholas. Ngumiti ng masama si Lovren at sinabing, "Haha. Itong inapo ng Shenlong Clan na nagising sa kaharian ng dragon, ang kanyang dugo ay mas malakas kaysa sa dugo ng mga ordinaryong tao. Kung maabsorb ni Saliye ang kanyang dugo, dapat ay agad siyang magpatubo ng isang malaking hiwa, ikaw at ako ay nagtutulungan, kailangan natin siyang patayin." Ang dalawang sinaunang tao ang nagplanong basagin ang bangka sa oras na ito, at wala silang pag-aalinlangan tungkol kay Yefan, at nagsimulang gamitin ang kanilang buong lakas. Kasabay nito, ginamit ni Yefan ang marahas na Sword Intent Storm para ikalat ang lahat ng purgatoryong ahas. Walang katulad na layunin ng espada, 8 Desolate Emperor Dragon. Alam ni Yefan na napakahirap makipaglaban sa dalawa sa isa, ngunit wala siyang pagpipilian. Libu-libong lumilipad na mga espada ang nagsama-sama sa 8 Stegosaurus, si Yefan ang nagmaneho ng 4 sa kanila upang harapin si Nicholas, at ang 4 kay Lovren mismo. Nang makita ito, ngumiti si Nicholas ng mahigpit parang, "Lucifer, minamaliit mo ako, isang matandang lalaki." Sa sandaling magsalita si Nicholas, isang kulay dugo na apoy ang tumaas mula sa kanyang katawan, at ang kanyang hininga ay bumuti ng gusto kumpara sa dati. Blood Art, Scarlet Fortress. Binuksan ni Nicholas ang kanyang mga braso at binalot siya ng isang malaking semicircular arc shield. Ang 4 na Stegosaur ay bumagsak sa kalasag, at bagamat ang matalim at walang kapantay na layunin ng espada ay tumama sa kalasag, hindi ito agad nakalusot. Blood Art, Blood Soil Puppet. Dahil alam niyang hindi na magtatagal ang kalasag, bumagsak ang mga daliri ni Nicholas ng ilang patak ng dugo at bumaon sa lupa. Biglang lumitaw sa lupa ang 6 o 7 malalaking magic circle na kulay dugo.
Sa umiikot na kulay dugo na magic circle, ang mga higanting stone puppet na may 5 o 6 na palapag ay mabilis na nakondensed. Ang mga puppet na higanting ito ay may kulay dugo na sinag ng liwanag na dumadaloy sa kanilang mga katawan, tulad ng mga bloodline. Nang ang Scarlet Fortress ay nilabag ng Stegosaurus, ang mga higanting puppet na ipinatawag ni Nicholas ay mabilis na sumugod patungo sa Stegosaurus. Boom! Boom boom! Si Stegosaurus at ang Blood Earth puppet ay mabangis na lumaban. Napansin ni Yefan na ang kanyang 4 na Stegosaur ay nababalot ng mga puppet ng dugo at lupa, ngunit wala siyang oras na mag-alala tungkol dito, dahil hakbang-hakbang niyang dinidiin si Lovren. Sa ilalim ng kontrol ni Yefan, pinalibutan ng 4 na Stegosaurus si Lovren mula sa 4 na direksyon. Si Yefan mismo ay mula sa itaas, hawak si Kixing Longyuan, at sinaksak ng espada. Ibinaba ni Lovren ang magic wing sa likod niya, ang kanyang mga mata ay kalmado, ang kanyang mga kamay ay biglang nakataas, at isang madilim na magic energy, tulad ng isang thunderbolt sa lupa, direktang nag-ulo mula sa lupa. Napakalaki ng mahiwagang apoy. Isang black magic flame na parang bulkan ang sumabog, at isang Stegosaurus ang nakakalat sa marahas na lindol. Kinuha ang pagkakataong ito, kumislap ang figure ni Lovren, umiwas sa espada ni Yefan. Ngunit hindi inaasahan ni Yefan na magiging epektibo ang gayong pagkubkob laban kay Lovren, ang gusto lang niya ay paikliin ang distansya. Walang katulad na layunin ng sword, Senador Luo Sword Dance. Bumalik si Yefan bilang paghahanda, at sinaksak ang puso ni Lovren gamit ang kanyang espada. Naningkit ang mga mata ni Lovren. Halatang hindi niya inaasahan na ang katawan ni Yefan ay sobrang nakakatakot. Ang instant acceleration ay maaaring maglalapit sa kanya. Ngunit hindi siya nagpanik, isang misteryosong black magic shield ang namuo sa kanyang harapan, at ang black magic energy sa kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang mahabang espada na tila isang substance. Boom! Ang espada ni Yefan ay naharang, at ang itim na kalasag ay direktang natalo. Itinaas ni Lovren ang kanyang espada para harapin si Yefan, ngunit naramdaman niya ang isang mabagsik at hindi makatwirang puwersa na yumanig sa kanya kaya naman manhid ang kanyang mga braso at lumipad ang kanyang katawan palabas. Ikinabigla nito si Lovren dahil akala niya noong una ay hindi siya matatalo kay Yefan in terms of strength. Zizi, gitling. Ang magic wings ni Lovren ay nagpatatag sa kanyang katawan, at ang kanyang mga paa ay gumawa ng 2 indentasyon sa lupa, halos hindi nakatayo. Hindi. Imposible. Kahit may dugo kang dragon. Hindi ka maaaring maging malakas. Wala ka man lang talagang energy, anong klaseng kung fu ang ginagawa mo? Hindi makapaniwala si Lovren, maihahambing ba sa kanyang mga sinaunang tao? Si Yefan ay abala sa sandaling ito, at talagang lumalaban siya hanggang kamatayan, kaya wala siyang oras para sabihin ito sa kanya. Napansin niya na inalis ni Nicholas sa likuran ang Stegosaurus at inatake siya. Direkta niyang binati si Nicholas kasama ang natitira pang Stegosaurus. Dapat niyang ipagpaliban muna si Nicholas at mag-concentrate sa pagpatay kay Lovren, patay na ang lalaking ito, hindi makokontrol ang kaluluwa ni Sally Ye, at pagkatapos ay magising ang babae. Ang Senador Luo Sword Dance ay muling nabuksan, at ang katawan ni Yefan ay umiikot kasama ang 8 swords ng Hari ng Yu, at kasama si Kixing Longyuan, sila ay patuloy na lumilipat. Ang hindi mahuhulaan at simpleng sinaunang swordsmanship ay magdadala ng walang kapantay na sword intent ng long way at malayang umuugoy. Ang katawan na nilinang ng husto sa paglipas ng mga taon at ang paraan ng paglilinang sa sarili na sinubukan niyang pagbutihin, hayaan ang bilis at lakas ni Yefan na ganap na sumabog ang kalaban. Maging ang Blood Clan na kilala sa kanilang pisikal na talento, ang mga sinaunang tao sa Blood Clan, na lumalaban para sa kanilang mga katawan ay hindi niya kalaban. Napakalinaw ng tactical na intensyon ni Yefan, ang kakayahan ng pag-atake ng santukan ng kalaban ay tiyak na hindi kasing husay ng kanyang sarili, at ang kalaban ay isang black magician. Kaya naman, hanggat nakahanap siya ng pagkakataon na lapitan ang kalaban, dapat niyang saluhin siya, bugbugin hanggang mamatay, at talunin. Kabanata 1216 na banal na paghahayag. 12:16. Ang swordsman ni Yefan ay masasabing nakabisado ang lakas ng daan-daang paaralan sa mundo, kasabay ng pag-ukit ng sinaunang espada, at biochemistry ng eskrima, matapos maunawaan ang walang katulad na espada ng emperador, matagal na siyang hindi nagkakamali sa espada. Kahit na ang sinumang dalubhasang eskrimador mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan ay makipagkumpetensya kay Yefan sa swordsmanship, si Yefan ay talagang hindi natatakot. Halos imposibleng talunin si Yefan sa swordsmanship, at mapipigilan lamang ito sa pamamagitan ng paggamit ng lakas at bilis, o paggamit ng iba pang armas o iba pang paraan. Ngunit malinaw na ang isang sinaunang tao tulad ni Lovren, kahit na mayroon siyang karanasan sa pakikipaglaban, ay hindi makakalaban kay Yefan sa malapitang labanan. Gayunpaman, ang lakas at bilis ay napigilan din ni Yefan, na naging dahilan ng pagiging passive ni Lovren ng biglaan. Whoosh! Whoosh! Ang espada sa kamay ni Yefan ay lumilipad sa mga ulap at tubig, at ang espada ay tinatangay ng hangin. Bagamat sinubukan ni Lovren ang kanyang makakaya para makaiwas, dehado pa rin siya, at wala man lang siyang panahon para mag-black magic. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng mahigit 12 sugat si Lovren sa katawan.
Bagamat iniwasan niya ang nakamamatay na pag-atake, mas maraming mga sugat, mas maaapektuhan ang bilis ni Lovren, at maya-maya ay matatamaan siya sa lugar. Tila hindi gumagamit ng espada si Ye Fan, ngunit tumutugtog siya ng isang death dance na may perpektong ritmo. Ang mahiwagang sandata na umiikot sa kanya ay maaaring maging isang nakamamatay na instrumento, anumang oras. Nang makitang pinigilan siya at hinihingal, tuluyang nabalisa si Lovren. Bumangon ka. Kinapa ni Lovren ang kanyang mga pakpak at gustong lumipad sa himpapawid. Ngunit natapakan ni Ye Fan ang espada at sumunod na mabuti. Sa pagkakataong ito, kahanga-hanga ang puso ni Lovren, at muntik na niyang makalimutan na maaari ding lumipad si Ye Fan. Ang punto ay, napagtanto niyang nagkamali siya. Kapag lumilipad, kung tutusin, hindi siya mas flexible kaysa sa kanyang mga binti, at ang bilis ng pagdodging ng kanyang katawan ay apektado din. Sinunggaban ni Ye Fan ang puwang at sinaksak ang layunin ng espada sa isang galaw, tulad ng mahabang bahaghari na tumutusok sa araw, diretso sa puso ni Lovren. Nagmamadali si Lovren, at ang mga pakpak ng magic flame sa likod niya ay bumagsak at sumara kay Ye Fan. Naapektuhan ang paningin ni Ye Fan sa kanyang harapan, pilit niyang pinrotektahan ang kanyang katawan gamit ang kanyang sword gang, at tulala itong sinaksak. Path! Naramdaman ni Ye Fan na sinaksak ng Soul Destroyer sa kanyang kamay si Lovren, ngunit binombo rin siya ng mga pakpak ni Lovren. Bang! Nayanig ng ilang hakbang ang katawan ni Ye Fan dahil sa pagsabog. Sa sword intent at long way na protektahan ang kanyang katawan, hindi siya gaanong nasugatan. Sa kabilang banda, may butas si Lovren sa kaliwang bahagi ng kanyang puso. Kawawa naman. Napabuntong hininga si Ye Fan sa kanyang puso, kung hindi lang ito nabalisa, baka napatay na ng espadang ito ang matandang lalaki na ito. Nasa state of shock si Lovren. Pagkalapag, hindi siya naglakas loob na lumipad pataas, hinawakan ang sugat, ang kanyang mga pangil ay mabangis, dam. Paano magkakaroon ng ganoong sword intent sa mundo? Ito ba ang itinuro sa iyo ni Ye Wuya? Ipinikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata, tila sa mata ng mga sinaunang tao, ang Diyos ng martial arts ay isa ring pinakamataas na pag-iral, katumbas ng rurok ng martial arts sa mundong ito. Sayang lang at magkadugo man sila ay hindi pa niya nakikita ang martial god. Siyempre, ang saligan ay maaari kang mabuhay ngayon. Ang mga paa ni Ye Fan ay parang kidlat at kulog, at sumugod siya at muling nagsagawa ng Senador Luo sword dance, na may balak na durugan si Lovren sa isang alon. Ngunit sa sandaling ito, biglang umatake si Nicholas. Lovren, tutulungan kita. Matapos ipatawag ni Nicholas ang higit pang mga puppet ng dugo at lupa, ang kanyang figure ay dumaan sa Stegosaurus, at mula sa likuran, binato niya si Ye Fan ng isang dosenang kadena na kulay dugo. Blood Art, Prisoner Chain. Kinailangan ni Ye Fan na ibaling ang kanyang espada sa lupa, at ang kanyang katawan ay tumilapon, iniiwasan ang mga pag-atake ng higit sa isang dosenang kadena. Kung siya ay nakatali sa mga tanikala, bagamat mayroon siyang paraan upang putulin ito, tiyak na mahuhulog siya sa isang passive state. Sinamantala ang pagkakataong ito, sa wakas ay nakuha ni Lovren ang kanyang hiling na ilayo ang sarili kay Ye Fan. Hindi siya nagatubiling ay condensed ang ilang itim na apoy na dingding sa harap ng kanyang katawan, upang hindi madaling lapitan ni Ye Fan. Nicholas, napakabagal mo. Hindi nasiyahan si Lovren sa pagtanggal ni Nicholas sa 8 Desolate Emperor Dragon ng huli na. Kapatid ko, nakita mo rin ang swordsman ng Lucifer na ito. Ang layunin niya sa espada ay ang maalamat na antas ng emperador. Kung hindi ka mag-iingat, maaari kang madurage sa abo anumang oras. Matigas na sabi ni Nicholas. Kumunot ang noo ni Lovren. Talagang inamin niya na minamaliit niya si Ye Fan. Kung hindi lang dahil sa mabilis na reaksyon niya ngayon, baka pinatay na siya ni Ye Fan. Lovren, hawakan mo itong mabuti. Ang katawan ni Lucifer ay napakalakas at mabilis, at ang kanyang paraan ng pag-atake ay ang pinaka-nakamamatay na layunin ng espada. Kahit na ikaw at ako ay hindi mas mahina kaysa sa kanya sa mga tuntunin ng paglilinang, ngunit kung talagang lalaban tayo, hindi natin kayang magkamali. Pinaalalahanan ni Nicholas, habang kinokontrol ang higit pang mga chain at blood map puppet, na maglaman ng Ye Fan. Kailangan nila ng oras para isipin kung paano lalabanan si Ye Fan. Noong nakaraan, si Ye Fan ay nawasak lamang, at ang kanyang lakas ay nasa kawalan pa rin, ngunit ngayon ay ginamit ni Ye Fan ang kapangyarihan ng kanyang linya ng dugo at sumanib sa walang kapantay na layunin ng espada ni Longwei, na nakapagbigay na ng matinding presyon sa kanila. Pinagmasdan ni Lovren si Ye Fan na dinurog ng paisa-isa ang mga puppet ng dugo at lupa na may malungkot na mukha, at sinabing hindi makapaniwala, malinaw na wala siyang tunay na kapangyarihan, at ang ating lakas ay kasing liit man lang ng kaharian ng Shin-Chi, ng sinaunang mandirigma. Nagtagumpay. Hindi kaya. Umasa siya sa sword wheel, dugo, at katawan upang makipagkompetensya sa kaharian ng banal na kaliwanagan tulad ng sa atin. Ito ay masyadong baliw. Hindi narinig. Haha, mapait na ngumiti si Nicholas, hindi lang niya balak na lumaban, binalak din niyang patayin ang dalawa nating matatanda sa larangan ng banal na kaliwanagan. Kailangan kong sabihin. Ang antas ng pagmamataas na ito ay talagang maihahambing sa kanyang lolo. Ang kanyang talento, natatakot ako na wala ito sa ilalim ni Ye Wuya.
Nilaslas ni Yefan ang huling Blood Earth puppet, at dinala ang lumilipad na espada sa kalangitan, palapit muli sa dalawang sinaunang tao. Narinig na niya ang pangkalahatang nilalaman ng mga salita ng dalawang tao, at ang kanyang mukha ay hindi nagbago, ngunit may bagyo sa kanyang puso. Lumalabas na ang dalawang taong ito ay talagang mayroon ng lakas ng maalamat na kaharian ng paggising ng Diyos. Hindi katakataka na kumpara sa Lycan martial artist, wala ito sa parehong antas ng kapangyarihan. Ang tinatawag na God Revelation ay ang kaharian sa itaas ng Lycan. Ang Lycan ay isang pantasya para sa mga ordinaryong mandirigma, at ito ay natural na mas misteryoso at hindi mahuhulaan. Ayon kay Yefan na nagbabasa ng ilang Cloth Eco at nakikinig sa mga matatanda tulad ni He Huang, malamang na alam din niya ang ilang prinsipyo ng Shenki. Matapos maabot ng martial artist ang kaharian ng Lycan, ang katawan at ang primordial na espiritu ay ganap na pinalakas at pinagsama. Matapos ang pagbabago ng husay, ang espiritual na enerhiya sa katawan ay nagiging tunay na kakanyahan. Hindi lamang siya makakabisado ng kahit isang uri ng konsepto ng martial art, ngunit maaari rin niyang aifasan ng butil at lubos na mapataas ang kanyang tunay na habang buhay. Gayunpaman, sa larangan ng paghihiwalay mula sa alikabok, ang katawan ay mayroon pa ring maraming dumi. Habang pinapabuti ang kadalisayan ng tunay na kakanyahan, dapat ding alisin ng katawan ang ilang basura. Ang prosesong ito, ayon sa talento ng martial artist, ay maaaring maging mabilis o mabagal. At kapag natugunan ang mga kondisyong ito, ang pinakamahirap na pagpapabuti ay kailangang maunawaan ng martial artist ang misteryo ng kawalan sa pamamagitan ng kanyang sariling martial arts artistic conception. Ang pag-alam kung ano ang langit at kung ano ang lupa, at tunay na may sariling pangunawa sa daan ng langit at lupa, maaari ka bang gumawa ng mga tagumpay? Masasabing ang Lycan ay ang kaharian ng mga landas ng langit at lupa, at ang banal na kaliwanagan ay upang maliwanagan ang isip at maunawaan ang mga daanan ng langit at lupa. Kapag naabot mo na ang kaharian ng banal na kaliwanagan, hindi sinasabi na ang tunay na diwa ay mapapabuti sa isang mas mataas na antas. Ang primordial spirit ng isang mandirigma ay sasamahan din ng pagpapabuti ng tunay na diwa. Ito ay magiging napakalakas na maaari itong tumayo sa sarili nitong. Ito ay lubos na solid at napakatatag. Kapag naabot mo ang kaharian ng banal na kaliwanagan, gaano man katanda ang iyong katawan, hindi gaanong bababa ang iyong lakas. Sa pisikal, dahil ito ay mas tugma sa langit at lupa, ang pisikal na katawan ay mas madaling mapangalagaan ng espiritual na enerhiya, at ito ay magiging mas malakas sa isang bagong kaharian. Kung tutuusin, mahirap tumanda. Sa madaling salita, ang Lycan ay ang threshold ng pananaw sa langit at lupa, at ang banal na kaliwanagan ay ang patunay ng pagiging bahagi ng langit at lupa. Hindi rin inasahan ni Yefan na ang cultivation path na naisip niya sa kanyang sarili ay makakalaban sa dalawang sinaunang tao sa larangan ng banal na kaliwanagan, at hindi siya matatalo. Makikita na nakatulong ang kanyang Emperor-level sword intent at bloodline talent na mapabuti ang kanyang combat effectiveness. Kasabay nito, hindi maisip ni Yefan kung anong uri ng pag-iral si Yehuya, ang Diyos ng digmaan. Kahit na ang mga Panginoon ng kaharian ng banal na kaliwanagan ay labis na naiinggit sa kanya. Hindi kaya naabot na niya ang kaharian ng tumalon palabas sa tatlong kaharian at hindi sa limang elemento, tulad ng isang Diyos. Kabanata 1217 lumilipad na mga espada sa langit. 12:17. Ang mga kaisipang ito ay pumasok sa isip ni Yefan. Wala siyang panahon para isipin ang Diyos ng digmaan, at hindi niya maisip ang lakas ni Shenki. Agad niyang itinuon ang atensyon at nagsimulang maghanap ng mga kapintasan kina Lovren at Nicholas. Ang dalawang sinaunang ito ay dapat ituring na uri ng mga salamangkero, ang isa ay mahusay sa black magic, at ang isa ay mahusay sa dugo. Kung one-on-one ka, tulad ngayon, makakahanap ka ng pagkakataon na lapitan ang sinuman sa kanila at isagawa ang Senador Luo sword dance, maaari mo silang itulak sa isang desperado na sitwasyon. Gayunpaman, ngayong sabay silang bumaril, maaaring atakihin sila ng kalaban. Sa kasalukuyan, ang kanilang kalamangan ay ang kapangyarihan ng walang kapantay na tibak ay magtutulak sa kanila na magbantay laban dito, at ang kanilang pisikal na fitness ay mas mabuti. Matapos ang lahat ng uri ng detalye at ideya ay mabilis na masuri sa isipan ni Yefan sa pamamagitan ng sarili kong karanasan sa pakikipaglaban at instinct, agad akong nakarating sa isang limitasyon conclusion. Kung nais mong maiwasan ang pag-atake mula sa magkabilang panig, kailangan mo munang limitahan ang saklaw ng paggalaw ng dalawang sinaunang tao. Sa sandaling hindi nila maguhit ang linya, maaari nilang patayin ang mga ito ng sabay-sabay, at hindi na kailangang mag-alala na mabaril. Ngunit hindi ganoon kadaling paghigpitan ang mga sinaunang tao na maraming paraan. Kinagat ni Yefan ang kanyang mga ngipin at nagplanong hamunin muli ang limitasyon ng kanyang swordsmanship. Ulan ng espada ng Bengtian. Gumamit si Yefanyo ng 3 o 4,000 lumilipad na espada sa kalangitan, at sumugod sa dalawang sinaunang tao na parang bagyo. Binalot ng matulis na layunin ng espada ang katawan ng espada, tumagos sa kalangitan, at gumawa ng matalim na daloy ng hangin. Humph! Sa tingin mo, makakatulong ba sa ating dalawa ang hakbang na ito? Direktang itinulak ni Nicholas ang isang harang na kulay dugo.
Ang malakas at makapal na blood barrier ay nakatayo sa harapan nilang dalawa, na humaharang sa kapangyarihan ni Jian Yu. Ngunit hindi nagtagal, nakita nilang may mali. Sa ibabaw ng ulo ni Ye Fan, may isa pang piraso ng lumilipad na mga espada, na medyo maliit, ngunit may mga 2 o 3,000. Break ang Heaven Sword Rain. Inalis muli ni Ye Fan ang libu-libong mahabang espada mula sa Sword God Ring, at muling hinampas ang 2 Blood Clan. Ang 2 lahi ng dugo ay mukhang nabigla, nagtataka kung saan nakakuha ang batang ito ng napakaraming espada. Nang makitang hindi napigilan ni Nicholas ang kulay dugong hadlang sa ikalawang alon ng pag-atake, humakbang si Lovren. Netherworld Shield. Isang vortex ng black magic energy ang bumungad, at ang malaking itim na kalasag ay hamarang kay Jian Yu bago nabasag ang kulay dugong hadlang. Alam ni Ye Fan na ang gayong pag-atake ay hindi maaaring magdulot ng malaking banta, ngunit ang kanyang layunin ay wala doon. Itinuon niya ang kanyang enerhiya, kinokontrol ang libu-libong lumilipad na mga espada sa kalangitan, at nagsimulang mag-sprint sa paligid ng larangan ng digmaan, na hamali sa isang death zone na parang purgatorio ng mga espada. Biglang nahulog sina Nicholas at Lovren sa kumunoy. Hindi sila matutumba ng 1 o 2 lumilipad na espada, ngunit kailangan nilang mag-ingat upang labanan ang mga espada na lilipad patungo sa kanila anumang oras. Ang mga lumilipad na espadang ito na may walang kapantay na layunin ng espada ay hindi mga baril at bala, at tiyak na hindi ito biro. Nang makitang nahahadlangan ang kanilang mga kilos, patuloy lamang na umiwas si Ye Fan, at isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Alam mo, sa Sword God Ring, walang maraming mahiwagang armas sa lahat ng dako, ngunit ang ordinaryong 3 talampakang berdeng taluktok na ito ay halos walang katapusan. Walang katapusang, kasing dami ng mga bituin sa langit. Sa makatuwid, hanggat ang lakas ng pag-iisip, konsentrasyon, at kahusayan ni Ye Fan sa pakikipaglaban sa espada ay patuloy na mapapabuti, ang mga lumilipad na espada na makokontrol niya ay tataas lamang, naganap na sapat. Gayunpaman, kahit na ang utak ni Ye Fan ay pinalakas din ng husto sa pamamagitan ng dugo, at ang kanyang lakas ng pag-iisip ay tumaas ng husto, pakiramdam niya na ang paggamit ng higit sa 3,000 lumilipad na mga espada ay halos ang pinakamakatwirang numero. Ngayon ay pilit niyang inilabas ang mahigit 2,000 lumilipad na espada. Ang 5,000 o 6,000 na lumilipad na espada na ito ay talagang kumonsumo ng maraming pera para sa kanya, at ang kanilang kakayahang umangkop ay bababa din. Alam din ni Ye Fan na hindi siya magtatagal sa ganoong paraan ng pagkonsumo, ngunit maaari lamang niyang limitahan ang paggalaw ng 2 kalaban na ito sa pamamagitan ng paggamit ng maraming lumilipad na espada sa ganitong paraan. Sa itaas ng mga guho, ang mga espada na lumilipad sa buong kalangitan ay napakarilag at kamanghamanghang. Gayunpaman, sina Lovren at Nicholas ay pagod sa parrying, binuksan ang nagtatanggol na kalasag, patuloy na umiwas, sinusubukang alisin ito, ngunit dahil ang hanay ay masyadong malaki, hindi nila ito magawa ng ilang sandali. Nanliit ang mga mata ni Ye Fan sa oras na ito, at pagkatapos makahanap ng pagkakataon, lumakad siya na parang langaw at tumalon. Tinapakan niya ang espadang lumilipad sa buong langit, parang pag-akyat sa hagdan, pagtapak sa espada at paglipad sa himpapawid. Nang marating niya ang posisyon sa itaas ng Lovren, casual na hinawakan ni Ye Fan ang isang mahabang espada na lumipad papunta sa kanyang kamay, isinabot ang kanyang katawan ng patiwarik, natapakan ang isang lumilipad na espada, at biglang bumilis at sumisid. Bang! Nilaslas ni Ye Fan ang magic shield ni Lovren gamit ang isang espada. Sa sandali ng paglipag, si Ye Fan ay itinukod ng isang kamay, ang kanyang katawan ay tumilapon ng 180 degree, at isa pang marahas na laslas. Pinagbawalan si Lovren sa paglipat. Sa laban ng santukan, hindi siya ang kalaban ng napakasabog na eskrimador na si Ye Fan. Ang kalasag ay nabasag, at siya ay nasa gulo. Hindi. Sinubukan ni Lovren ang lahat para makaiwas, ngunit nahuli pa rin siya ng kalahating beat. Gitling. Sa wakas ay naputol ang espada ni Ye Fan sa dibdib ni Lovren, tumalsik ang dugo, nabasag ang balat, napakita ang mga tadyang sa loob. Gitling. Paanong si Lovren ay dumanas ng ganitong uri ng pinsala, sumisigaw ng mabangis, at ang kanyang mga pangil ay nahayag. Ngunit balak ni Ye Fan na samantalahin ang kanyang karamdaman at patayin siya, muli, para kunin ang ulo ni Lovren. Si Nicholas ay pinigilan ng maraming lumilipad na espada sa sandaling ito, at hindi siya makasagot. Ito ang pinakamagandang oras. Gayunpaman, nalaman ni Ye Fan na minamaliit pa rin niya ang lakas ng mga sinaunang tao. Isang sumisikat na magic shockwave ang tumama kay Ye Fan, kaya kailangan ni Ye Fan na makatiis sa isang swordgang at ipagtanggol ang sarili. Nakita ko ang buong katawan ni Lovren na nag-aapoy ng black magic, at ang mga mata niya ay bumulusok sa dilim. Bata. Naghahanap ng kamatayan. Si Lovren na sa sobrang hiya ay ayaw nang magpigil pa. Binuksan niya ang kanyang mga braso at isang itim na 6 na pointed star demon pattern na bilog ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Halika! Exotic na demonyo. Mabangis na tumili si Lovren, ang kanyang mga mata, butas ng ilong, butas sa tainga, at bibig, lahat ay nagsimulang magkaroon ng maraming dark magic power na nagmamadali patungo sa langit. Ang mga maitim na ulap na nabuo ng madilim na mahika ay umikot sa hangin, isang itim na kidlat, boom, dumating ang kulog.
Sa sandaling matamaan si Lovren sa kidlat, bumukas ang mga damit sa kanyang katawan, at ang kanyang orihinal na mahinang kalamnan ay bumukol sa isang bilog. Ang kanyang mga pangil ay lumaki sa kanyang mga labi, at ang kanyang mga mata ay naging magkahalong pula at itim. Isang enerhiya na mas brutal at mas maitim kaysa dati na kumalat mula kay Lovren. Sinapian ng demonyo. Si Yefan ay nasa isang mabigat na puso. Bagamat alam niyang may kakayahan si Evoker, Lovren na magpatawag ng mga demonyo, hindi niya ito mapipigilan kung gugustuhin niya. Masyadong malakas ang magic pressure nang dumating ang demonyo, at nahihirapan siyang lapitan. Bagaman, isa ring itim na salamangkero, ang pamamaraan ng pagtawag ng demonyo ni Lovren ay hindi kasing husay ng bilanggo ng demonyong si Magnum na nakita na ni Yefan noon, ngunit tiyak na tataas ang lakas ng inaalihan na demonyo sa maikling panahon. Hindi pinahintulutan si Yefan na mag-isip tungkol sa mga countermeasures, nakita niya si Lovren, na pinagsama-sama ang kapangyarihan ng dayuhang demonyo, biglang nagtaas ng ulo at umungal. Umuungol. Gitling. Isang dagandong na tila nanggaling sa kailaliman, isang malakas na red at black magic energy wave, tulad ng tsunami na rumaragasang palabas mula sa kanyang katawan. Ang isang malaking bilang ng mga lumilipad na espada ay direktang nabasag at nagkalat, at ang mga taktika ng pakikipaglaban sa espada ni Yefan ay agad na nasira. Kabanata 1218 subukan lamang ang trick na iyon. 12:18. Ang hindi inaasahan ni Yefan ay pagkatapos na sapian ng demonyong Lovren, tumubos sa likod ang isang pares ng red magic wings na ganap na kakaiba sa mga nauna, na parang mga pakpak ng laman ng demonyo. Whoosh! Sa malakas na epekto ng hangin, nilapitan ni Lovren si Yefan ng napakabilis sa tulong ng mga magic wings at ng kanyang malakas na katawan. Naramdaman ni Yefan na umikot siya sa likod niya, at nagmamadaling lumiko sa gilid para umiwas. Black Magic Light Wave. Naglunsad lang si Lovren ng pulang itim na shock wave, na malapit nang tumagos sa puso ni Yefan. Mabilis na tumalikod si Yefan at tumalikod. Matapos hilahin ang distansya, ipinatawag niya ang mga lumilipad na espada sa kalangitan para harangin ang follow-up na pag-atake ni Lovren. Ngunit ginamit ni Lovren ang kapangyarihan ng demonyo para pagalingin ang kanyang mga sugat noon pa man, at ang kanyang paggalaw ay ibang-iba sa dati. Ang agarang dalas ng paggalaw ay naging mahirap para sa pag-atake ni Yefan na epektibong pigilan siya. Pumunta ka sa impyerno. Lumipad si Lovren sa harap ni Yefan, isang maitim na kuko ang kumapit, at kinuha ang ulo ni Yefan. Walang pagpipilian si Yefan kundi hawakan ang Long Yuan sword at labanan si Lovren sa malapitang labanan. Ang mga figure ng dalawa ay nasa lupa at nasa himpapawid, lumilipat at nagbabago kaagad, at ang tunog ng banggaan ay walang katapusan. Sa oras na ito, umasa si Lovren sa kamalayan ng labanan ng demonyo. Halos katutubo siyang gumawa ng mga galaw. Ang bilis ay napakabilis at ang anggulo ay nakakalito. Ang nagpasama sa pakiramdam ni Yefan ay biglang sumabog si Nicolas sa isang kulay dugo na apoy, at ang presyon ay tumaas ng husto. Lovren, tutulungan kita at sabay na patayin siya. Napansin na ni Nicolas na ito ay isang magandang pagkakataon para sa dalawa na magtulungan upang patayin si Yefan, kaya ganap niyang ibinunyag ang kanyang trump card. Dugo. Ginawang enerhiya ni Nicolas ang bahagi ng blood essence sa kanyang katawan at diretsyong inilabas ito. Ang pagsunog ng dugo ng pamamaraang ito ng dugo ay iba sa pagsunog ng dugo ng angkan ng phoenix. Ang pagpapabuti ay medyo maliit, at ang mga side effect ay mas mahal sa katawan. Kaya naman, kung hindi dahil sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan, hinding-hindi gagamit si Nicolas ng gayong panlilinlang. Blood Art, Blood Shadow Clone. Si Nicolas, na nasusunog sa kulay dugo na enerhiya, ay biglang nag-condense ng ilang kulay dugong mga clone ng enerhiya sa paligid niya. Pagkatapos, 4 o 5 Nicolas ang sabay-sabay na sumugod kay Yefan. Siphoning Technique. Ang mga clone na ito, na nakapaligid kay Yefan, ay nagsimulang magbuka ng kanilang mga bibig upang palabasin ang mga pulang sinag ng kulay dugo na liwanag. Ang mga sinag ng liwanag na ito ay tila may kakayahang sumubaybay. Pagkatapos subaybayan si Yefan, nagsimula silang mag-attach kay Yefan. Ito ay naramdaman ni Yefan na parang pinipigilan ng kung ano ang kanyang katawan, at ang kanyang mga galaw ay natigilan ng ilang sandali. Ang masaklap pa, parang sisipsipin na ang dugo sa katawan ko. Si Nicolas ay nakabitin sa hangin, gamit ang isang kalasag upang protektahan ang kanyang sarili, habang kinokontrol ang kulay dugo na clone, siya ay ngumiti ng buong pagmamalaki, kapatid ko. Pinigilan ko siya, patayin siya. Ang nakademonyong ngumiti si Lovren ng mapait. Ibinuka ang kanyang dagwang bibig, at isang bola ng pula at itim na enerhiya ang namuo sa kanyang harapan. Matapos makompres ang enerhiya sa isang kritikal na punto, mayroong isang mahinang itim na kidlat na tumatama sa loob nito. Umuungol. Pumutok ang red-black energy beam kay Yefan. Alam ni Yefan ang bilis ng paggalaw na ito, at sa kanyang kasalukuyang mabagal na paggalaw, talagang hindi niya ito maiiwasan. Walang katulad na layunin ng sword, natitiklop na magaan na espada at kalasag. Naisip ito ni Yefan, naaalalang mayroon pa rin siyang defensive sword intent na ito, at agad na tinawag ang lumilipad na espada na pumupuno sa kalangitan pabalik sa kanya. Kangkang keng keng. Gitling.
Ang siksikan na lumilipad na mga espada ay malapit na nagbanggaan upang bumuo ng isang pabilog na higanteng kalasag, na pinagpatong-patong sa isa't isa, na may malamig na liwanag. Nang tumama ang itim-pulang sinag sa espada at kalasag, malakas na yumanig ang espada at kalasag, ngunit nakatiis pa rin ito. Kaagad, ang sword gang na nasa sword shield ay nag-transmit ng isang puwersa ng reaksyon, at ang sword intent ay direktang nagpatalbog pabalik sa naapektuhang enerhiya ng demonyo. Bagamat isa na itong kumakalat na bagyo ng enerhiya, napaatras pa rin si Lovren. Damn! Paos na saway ni Lovren, nakikita ko kung gaano kakatagal. Mabilis na lumipad si Lovren, nalampasan ang espada at kalasag ni Yefan, at bumaril ng ilang shockwave mula sa tagiliran. Si Nicholas ay sumunod na malapit, sinamantala ang lumilipad na mga espada na nakakalat sa buong kalangitan sa sandaling ito, nagpatawag siya ng ilang mga clone at pinalibutan si Yefan. Bawat clone ay nagbotok ng kulay dugong sandata at sinalakay si Yefan. Si Yefan ay tila nakakulong ng ilang sandali, at wala siyang oras upang kontrolin ang libu-libong lumilipad na espada. Maaari lamang siyang magpatawag ng ilang mas malalakas na espada, tulad ng 8 Swords of the King of Yu, sa paligid niya, at patuloy na umiikot upang tulungan siyang labanan ng ilang pinsala. Kasabay nito, ang kanyang Senador Luo Sword Dance ay hindi maaaring umatake at maaari lamang ipagtanggol ang pasibo. Kung tutusin, magkapatid ang dalawang matatanda. Sama-sama silang lumaban sa loob ng 10,000 taon. Sa makatuwid, napakahirap para kay Yefan na makahanap ng kapintasan. Fu. Umaasa sa hindi regular na pagharang ng espada, sa kalaunan ay magkakaroon ng mga butas. Nagpaputok si Yefan ng ilang mga bahid ng dugo, ngunit sa wakas ay kinubkob siya ng puwersang ito ng airtight, na nasugatan ang kanyang katawan. Sa katunayan, ang labanan sa pagitan ng isang kaaway at dalawa sa oras na ito ay napakabilis na para makita ng malinaw ng mga ordinaryong tao sa mata. Ito ay tulad ng isang figure, na napapalibutan ng ilang pulang anino at isang itim na anino. Ang matinding impact shock wave ay patuloy na dumarating, at ang nakapalibot na lugar ay matagal nang nawasak sa lupa, at may malalalim na hukay sa lahat ng dako sa mga guho. Anong tao? Paano ka makakaligtas sa napakaraming pinsala? Ang iyong dugo ay tiyak na magiging pinakamahusay na suplemento ni Sally. Lucifer, hayaan mong kabkuban ka namin ng dalawang sinaunang tao, at mamamatay ka. Sulit din. Nadama ni Nicholas at Lovren na ang tagumpay ay nasa paningin, at sumabog sa masamang pagtawa. Tiniis ni Yefan ang sakit sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay napakatindi. Ang mas desperado siya, mas naging malinaw ang kanyang mga iniisip. One-on-one, maaari niyang gamitin si Don Chenxing para talunin ang isa, ngunit sa sandaling ito, halatang hindi siya pinapayagang gamitin ang Don Chenxing. Ang iba pang mga layunin ng espada ay hindi dapat magkaroon ng sapat na kapangyarihan upang harapin ang dalawang sinaunang ito ng may buong lakas ng putok. Kailangan niya ng sword intent na sapat na malakas para ma-finalize. Kaya, subukan lang ang trick na iyon. Bagamat sarili kong ideya lang ito at hindi ko pa talaga na isasagawa, wala akong pagpipilian ngayon. Sa pag-iisip nito, ang mga mata ni Yefan ay nagpakita ng dalawang maliwanag na ilaw, at ang walang kapantay na layunin ng espada sa kanyang katawan ay biglang nagsimulang dumaloy ng pabilis. Gitling. Isang dagandong ang pinakawala ni Yefan, at unti-unting pinakawala ng isang walang katulad na layunin ng espada na mas marahas kaysa dati. Naramdaman ni Nicholas at Lovren na may mali, at ang pressure na dala ng sword intent ni Yefan ay tumataas. Ito, anong nangyayari dito? Ang kanyang sword intent concentration. Bakit maaari itong tumaas? Napansin ng dalawang sinaunang tao na ang layunin ng espada ni Yefan ay nasa ilalim ng matinding pang-aapi at nagsimulang magalit, magsimulang lumaban, magsimulang lumayas. Si Yefan ay talagang pinapasabog ang layunin ng espada. Ang sword intent ay isang uri ng enerhiya, at ang enerhiya ay binubuo ng mga salik ng enerhiya. Ang katawan ng tao ay enerhiya, layunin ng espada, at enerhiya. Sa pananaw ni Yefan, dahil ang katawan ng tao ay maaaring magwatak-watak, upang ang bawat cell ay maaaring sumabog sa potensyal, kung gayon bakit hindi magawa ng enerhiya ng sword intent na ang bawat salik na bumubuo sa sword intent ay pumutok din sa potensyal. Bagaman, hindi pa rin masyadong malinaw si Yefan, sa huli kung ano ang bumubuo sa sword intent ay isang kadahilanan ng pagkakaroon. Ngunit hindi niya talaga naiintindihan kung ano ang pinakamaliit na unit ng katawan ng tao, at naiintindihan pa rin niya ang pamamaraan ng paghihiwalay ng katawan. Ngayon, ang magagawa lang niya ay gumuhit ng lang sa parehong paraan, ituring ang sword intent bilang kanyang sariling katawan, at isagawa ang sword intent disintegration sa sword intent. Kabanata 1219 ang katawan ng Diyos ng Espada. 12:19. Dapat mong malaman na ang disintegrasyon ay isang natatanging kasanayan lamang na natutunan sa pamamagitan ng mga labi ng mga pagsasanay na ibinigay ni Shu Lingshan sa simula. Hindi sigurado si Yefan kung mayroon pang ibang tao sa mundo na marunong magwatak-watak, ngunit sa ngayon, natutunan niya ito ng nagkataon. Sa simula pa lang, malinaw na napagtanto ni Yefan na ang kailangan para sa pagkakawatak-watak ay ang magkaroon ng ganap na kontrol sa sarili niyang katawan, napakametikuloso na ang bawat cell ay nasa kanyang kontrol.
Para sa mga nagsasagawa ng mga panloob na kasanayan, natural na kailangan nilang makabisado ang mga panloob na kasanayan, at sila ay perpekto din. Sa ganitong paraan, makokontrol ng matatag ang kapangyarihang sumasabog, upang hindi magkagulo at mamatay sa pagsira sa sarili. Si Yefan ay walang panloob na lakas noon, kaya kailangan lang niyang kontrolin ang kanyang katawan upang makapaghiwa-hiwalay. Ngayon, mayroon siyang sword intent, na katumbas ng pagtrato sa sword intent bilang isang uri ng panloob na lakas. Dapat niyang kontrolin ang kanyang sariling walang kapantay na layunin ng espada pati na rin ang kanyang katawan. Kung ang sword intent ni Yefan ay ordinaryong sword intent lang, hindi magtitiwala si Yefan. Ngunit ang kanyang sword intent ay isang emperor-level sword intent. Kung mas malakas ang layunin ng espada, mas malalim na pakiramdam at pagsasanay ang kailangan niya upang matanto ito, at sa gayon ay mas malapit ang kanyang relasyon sa Escrimador. Sa makatuwid, naramdaman ni Yefan na dahil sa kanyang kahusayan sa wuswang sword intent, kaya niya itong subukan. Kailangan kong sabihin na ang ideya ni Yefan ay napakabaliw at hindi kapanipaniwala. Kung sasabihin mo sa ibang tao sa mundo na ang sword intent ay dapat pasabugan na parang bomba, at ang sword intent ng pagsabog ay dapat kontrolin. Malamang naisipin ko na si Yefan ay isang baliw na nagsasanay ng martial arts. Pagkawatak-watik ng katawan, pagkawatak-watik ng layunin ng espada, pagkawatak-watik na doble. Hindi pa ito sinubukan ni Yefan, ngunit naglakas loob siyang mag-isip at subukan. Kahit na ang pagkakawatak-watik ay magkakaroon ng mga side effect, ang paghihiwalay lamang ng katawan ay magpapabilis ng pagkapagod, at ang espada ay magwawakas, alam ng Diyos kung ano ang magiging hitsura nito, ngunit Yefan ay walang pagpipilian. Libu-libong mga pag-iisip ang pumasok sa aking isipan, ngunit nang talagang inilunsad ang sword intent disintegration, ito ay talagang ilang hininga na lang. Umungal si Yefan, hindi mapigilan, na may galit at sakit sa kanyang boses. Nararamdaman ang marahas na galit ng sword intent, bawat kalamnan, bawat meridian, at maging ang bawat buto sa katawan ni Yefan ay tinutusok na parang karayom. Masyadong dominanti ang walang kapantay na sword intent, nalaman ni Yefan na talagang isang pagsubok sa sarili niyang katawan ang pagwasak ng kapangyarihan ng sword intent. Kung hindi dahil sa kanyang kahangahangang pisikal na fitness, tinatayang nabaklas siya, at ang kanyang mga daluyan ng dugo ay sumabog hanggang sa mamatay. Ngunit sa sandaling makontrol niya ang naputol na wuswang sword intent, ang sakit ay hamupa. Isang uri ng wuswang sword intent na mas makapal at mas mar-angle kaysa dati, misteryoso at solid, ang lumitaw sa loob at labas ng kanyang katawan. Sa mga mata ni Yefan, ang gininto ang apoy ay pambihirang nagninangas, na parabang ito ay dalawang naglalagablab na apoy na malapit ng lumunin ng direkta ang kalaban. Naramdaman ni Yefan na nawala ang pagod sa kanyang nakaraang labanan, at mas malakas siya kaysa dati. Alam niyang dahil lamang sa pagkakawatak-watak, paralysis na dala nito, tulad ng mga stimulant, ang lahat ng ito ay pansamantala lamang. Ngunit anuman ang mangyari, ang layunin ng kanyang espada sa oras na ito ay walang katapusan. Nawasak lang. Walang katulad na layunin ng espada, katawan ng Diyos ng espada. Sa wakas ay ginamit niya ang hakbang na ito. Si Yefan ay nagunat ng isang braso, hinablot ang zengang sword, at sa isang random na pag-indayog, isang marahas na unos ng espada ang kumalat na parang isang malaking buhawi. Naramdaman ang kapangyarihan ng layunin ng espada na ito, parehong tumalon at umatras sina Nicholas at Lovren. Dahil hindi nila naiintindihan ang lahat ng nangyayari sa kanilang harapan. Sa isang kisap mata, isang malaking multo ang lumitaw sa labas ng katawan ni Yefan, na may taas na 7 o 8 metro. Binalot siya ng multo ni Yefan. Ang pagsimangot ni Yefan at ang bawat galaw, lahat ng detalye, ang multo na ito ay magkakasabay. Ito ang matagumpay na patunay ng Sword God's Body ni Yefan. Pagkatapos ng pagkakawatak-watak, ang sword intent ay naging napaka-concentrate na maaari itong makita. Tila ito ay talagang naging isang invincible sword god na umiiral sa mundo, sa halip na isang purong enerhiya. Ito, anong uri ng kung fu ito? Gulat na sabi ni Nicholas. Sword intent. This is his sword intent. Kumislap ang itim-pulang mata ni Lovren. Nagiging figurative ang sword intent. Nagiging anyo ng tao ang sword intent. Gaano kalalim at kalakas ang sword intent na gawin? Ito, isang hindi mapaglabanan na takot. Dahil, ito ay isang kaharian ng layunin ng espada na hindi pa nila nakita. Huminga ng malalim si Yefan, at sa isang iglap, binawi niya ang lahat ng lumilipad na espada. Alam niya na sa sandaling ito, sa anyo ng sword god, hindi na niya kailangan ng napakaraming espada. Ibinaling ni Yefan ang kanyang ulo, pumunta si Yefan kay Lovren na may pares ng gininto ang mata na pumipintig. Kasabay nito, ang malaking sword god phantom ni Yefan ay tumingin din kay Lovren, at ang mga mata ng phantom ay kasing talas ng dalawang gintong ilaw. Sa susunod na sandali, ibinaba ni Yefan ang kanyang espada ng walang pag-aalinlangan. Kasabay nito, ang Sword God Phantom ay sabay-sabay ding iniindayog ang kanyang espada. Ang sword intent ni Yefan ay orihinal na 6 o 7 metro ang layo ng iwagayway niya ito, ngunit ang espada na ibinuga ng multo ay hindi inaasahang tumaas sa 60 o 70 metro.
Ibig sabihin, ang sword intent ni Yefan ay nasa anyo ng Sword God, kahit na ang kapangyarihan ay hindi tumaas ng 10 beses, ang saklaw ng pag-atake ay hindi bababa sa 10 beses. For a time, isang Golden Phantom Giant Sword lang ang nakita ko, parang Diyos, at pagkatapos ng biglaang pagkislap, bumagsak ito patungo kay Lovren. Sigurado si Lovren halos agad na hindi niya mapipigilan ang ganoong espada, kaya agad siyang tumakbo palayo. Boom! Nang bumagsak ang espada, nang inag ang lupa, ang mga bahay sa lupa ay ganap na nabasag, at ang mga bato sa lupa ay direktang nabasag. Isang malaking bitik na 60 hanggang 70 metro ang haba at ilang metro ang lalim ang lumitaw sa lupa. Napakalakas ng mapangwasak na kapangyarihan, ngunit iniwas lang ni Yefan ang kanyang espada. Si Lovren ay umiwas sa gilid ng mahigit 10 metro ang layo, ngunit naapektuhan pa rin ang impact ng sword intent, at gamulong ng ilang beses, medyo nahihiya. Nang makitang hindi siya inatake ni Yefan, bigla siyang inatake ni Nicholas. Pagkatapos magpatawag ng isang kulay dugo na rune mula sa langit, isang malaking bilang ng mga meteor na kulay dugo ang sumalakay kay Yefan. Blood Art, Starfall. Gayunpaman, sa sandaling ang mga kulay dugo na meteor na ito ay nakipag-ugnayan sa multo ng Sword God, sila ay direktang nabasag ng walang kapantay at walang kapantay na layunin ng espada. Noon lang napagtanto ni Nicholas at Lovren na ang katawan ng Sword God ni Yefan ay hindi lamang malakas sa pag-atake, kundi pati na rin sa defensive power. Sa ilang sandali, nanginginig ang dalawang sinaunang tao, ganap na hindi alam kung paano haharapin si Yefan sa ganoong anyo. Damn! Posible kayang ang batang ito ay maaaring tumaas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ng walang hanggan. Paano ito posible? Walang ganang sigaw ni Lovren. Ang isa sa kanila ay nagpatawag ng Diablo at ang isa naman ay nagsunog ng dugo, at sila ay desperado na. Ang pagkakawatak-watik ni Yefan ngayon ay sapat na para magpumiglas sila. Sa sandaling ito, ang katawan ng isang Diyos ng espada ay higit na naligaw. Paano siya lalaban? Alam ni Yefan na ang kanyang katawan ng Sword God ay kumonsumo ng marami, at kailangan niyang lumaban ng mabilis. Kaya, biglang humakbang pasulong ang figure ni Yefan, at ang isa pang espada ay tumusok ng diretso kay Lovren na parang kidlat. Ang katawan ng Sword God ay nagsaksak ng isang malaking golden lightsaber, at sa pagkakataong ito ay tumusok pa ito ng 7 o 80 metro ang layo. Inakala ni Lovren na siya ay nasa isang medyo ligtas na distansya, ngunit sa sandaling nakita niya ang gininto ang liwanag na higanteng espada na umatake, ang kanyang ekspresyon ay bumagsak sa isang iglap. Kabanata 1220 Fallen Angel. 12:20. Inilabas ng Diyos ng espada ang kanyang espada, tulad ng isang gintong kulog na bumabagsak mula sa langit, sa sandaling ito ay tinusok, ang hangin ay nagsimulang pumutok tulad ng isang mapurol na kulog. Katulad ng credo ng Inferno, para itong, ang Diyos ay bumaba mula sa langit. Alam ni Lovren na hindi siya makakatakas, at hindi siya mailigtas ni Nicholas. Sa makatuwid, gumawa siya ng isang mapagpasyang desisyon at gumawa ng desisyon na iwanan ang kotse at panatilihin ang coach. Binuksan ni Lovren ang kanyang mga braso, at ang demonyo sa kanyang katawan ay direktang pinakawalan, at isang nakakatakot na madilim na anino ang sumugod diretso sa gintong espada na ito. Ang ipinatawag na demonyo ay hindi maaaring lumabag kay Lovren dahil sa kontrata ng kaluluwa. Kaya naman, kahit alam niyang mamamatay na siya, kaya lang iwanan ng demonyo ang kanyang sarili para protektahan si Lovren. Sa sandaling tusukin ng gintong liwanag na higanteng espada ang Diablo, lilipad ang Diablo, at ang mga hibla ng madilim na enerhiya ay direktang sumangga mula sa mundong ito. Umasa din si Lovren sa demonyo bilang isang kalasag upang masipsip ang pag-ataking ito, at sa kabutihang palad ay umatras muli at nakatakas sa sakuna. Gayunpaman, sa maikling panahon, hindi na niya magagamit ang Demon Summoning Technique, kaya bumaba muli ang kanyang lakas, na naging dahilan upang mas mahirapan ang susunod na pag-atake ni Yefan. Alam ni Yefan na hindi na mapoprotektahan ni Lovren ang kanyang sarili, kaya itinaas niya ang kanyang espada upang muling manghuli. Sa pagkakataong ito, hindi na nagdalawang isip pa si Lovren, ibinuko lang ang kanyang magic wings at nagsimulang tumakas ng maaga. Run! Nicholas! Let's go! Hindi niya tayo kalaban. Map-outla ang mukha ni Lovren, nang walang kamahalan ng mga sinaunang tao, tinawag niya si Nicholas at naghanda na tumakas. Labis na ang takot ni Nicholas sa Sword God body ni Yefan, kaya natural na ibinuko rin niya ang kanyang magic wings at sabay-sabay na umatras. Gayunpaman, ang double disintegration state ni Yefan sa oras na ito ay hindi makakaapekto sa kanyang bilis, ngunit ang bilis ng paglipad ni Eugean ay mas mabilis kaysa dati. Ang dalawang sinaunang tao ay hindi na kailangang lumingon, napansin nila na si Yefan ay papalapit sa kanila. Kapag malapit na sila, baka masugitan sila ni Yefan sa isang hampas, o patayin pa nga sila ng direkta. Nang makitang maaabutan niya ito sa loob ng saklaw ng paggalaw, si Lovren sa harapan ay tumalikod na may masamang ngiti. Nanlamig ang puso ni Yefan, at bigla siyang may naintindihan. Nakita ko ang urban area sa harapan ko, may mga mummified na bangkay na nakahandusay sa mga lansangan kung saan-saan, at sa isang sulyap, ang bilang ng mga tao ay daan-daang libo, at higit pa sa bilang na ito. Ang mga taong ito ay pinatay lahat ni Sally Ye.
Nang maisip ito ni Ye Fan, nakaramdam siya ng labis na kalungkutan at galit. Ang galit ay hindi nakadirekta kay Sally Ye, kundi kay Lovren, ang ama na ginamit ang kanyang anak na babae. Iniisip ang kalungkutan at kawalan ng pag-asa na mararamdaman ni Sally Ye kapag nalaman niyang nakapatay na siya ng napakaraming tao, naramdaman ni Ye Fan na sesabog na ang kanyang baga sa galit. Sally Ye, anak ko, halika at iligtas ang iyong ama. Sa mga mata ni Lovren habang tumatakas, kumislap ang 6 na puntos na bituin, tinawag si Sally Ye. Sa sandaling may padala ang kanyang mga espiritual na kaisipan, natural na mararamdaman ito ni Sally Ye. Sa sandaling ito, mula sa malayo hanggang sa malapit, isang purple-black phantom, tulad ng isang sinag ng liwanag na dumadaan sa kalangitan, agad na lumitaw sa harap ni Ye Fan. Sa mahabang pilak puting buhok na lumilipad sa hangin, nakasuot siya ng itim na damit, at sa kanyang walang ekspresyon at magandang mukha, ang kanyang mga escarlate na mata ay parang mga ruby, na walang emosyon. Ang ugali ay cool at maganda, ngunit mayroong isang mahiwagang kaakit-akit na demonyo, na nagpapalabas ng hindi mailarawang kakaibang alindog. Kung ikukumpara sa dati, ang dark energy wing sa likod ni Sally Ye ay naging 3 pares, purple, black, at red energy na nananatili sa paligid, napakaganda at kahanga-hanga, tulad ng maalamat na nahulog na surf. Ang bilis na dala ng 3 pares ng mga pakpak na ito, ang pamimilit nitong purple-black energy, ay tumaas ng ilang beses kaysa ngayon. Nakita ni Ye Fan na si Sally Ye ay nakatayo sa kanyang harapan, napakalamig pa rin, at ang kanyang puso ay kumirot, at ang figure ay biglang huminto sa himpapawid. Ha, anak ko. Alam ko na kung bibili ka ng sapat na oras para sa iyo, maaari kang lumaki ng husto. Si Lovren ay tumawa ng may pagmamalaki sa sandaling iyon, Lucifer. Nakita mo ba? Hanggat binibigyan siya ng sapat na dugo, mabilis siyang magiging pinakamakapangyarihang buhay sa mundong ito. Ito ang tamang ugali niya. Nakahinga rin ng maluwag si Nicholas sa oras na ito, mapanuksong sinabi, nakalimutan ko, may isa pang Sally Ye na lumalakas. Haha, Lucifer, gaano man kalakas ang layunin ng espada mo, hindi ka palaging mananatiling matatag. Siguradong pagod na pagod ka para mapanatili ang ganoong estado. At, handa ka bang gumawa ng isang bagay kay Sally Ye? Ito ang babaeng binabantayan mo mula pagkabata. Nanginginig si Ye Fan, at tumalon ang mga ugat sa kanyang noo. Ang dalawang lalaking ito, kasuklam-suklam na ginagamit si Sally Ye bilang isang kalasag. Kahit na ang sentido komún na ang mga sundalo ay hindi napapagod sa panlilinlang sa larangan ng digmaan, ngunit siya ay galit na galit pa rin. Nang makitang nakatayo si Ye Fan, alam ni Lovren na ito ay isang magandang pagkakataon, at agad na sumigaw, Sally Ye. Patayin mo siya. Patuyuan ang kanyang dugo. Sa isang vibration, ang figure ay parang isang purple-black light beam, na tumatama kay Ye Fan. Sally Ye, huwag. Masyadong mabilis ang takbo ng batang babae, ang katawan ni Ye Fan ng Sword God ay napakalaki sa oras na ito, at hindi niya ito maiiwasan. Nag-aalala si Ye Fan kung tatamaan ba ni Sally Ye ang kanyang Sword God body at masasaktan, ngunit nalaman niyang labis siyang nag-aalala. Ang purple-black demon power na nagmumula sa katawan ni Sally Ye ay hindi inaasahang bumagsak sa katawan ng Sword God at nagsimulang manginig, lumubog sa puyo ng tubig, at nagpakita pa ng mga senyales ng pagbagsak. Sinundan ng figure ni Ye Fan ang volley, ngunit hindi nasaktan si Sally Ye. Gayunpaman, nalaman ni Sally Ye na nabigo siyang tumagos sa katawan ng Sword God, at tila nag-aalangan at naguguluhan. Sandali niyang itinigil ang pag-atake at tumingin kay Ye Fan ng may hinala. Kahanga-hanga ang puso ni Ye Fan. Hindi kaya. Pagkatapos na pumatay ni Sally ng milyon-milyong tao, ang kanyang lakas ay tumaas hanggang sa punto kung saan maaari niyang labanan ang kanyang katawan ng Diyos ng Espada. Dapat mong malaman na si Sally Ye ay nagkaroon lamang ng lakas ng Lycan entry sa Xiaocheng noon. Ang bilis ng pag-unlad na ito ay kakilakilabot lamang. Naramdaman ni Ye Fan na ang kanyang double disintegration ay napaka hindi makatwiran, ngunit kumpara sa paglaki ni Sally Ye, malayo pa rin siya. Gayunpaman, si Sally Ye ay nasa yugto na ngayon ng biglaang pagtaas ng lakas pagkatapos sumipsip ng maraming dugo ng tao, at hindi ito matatag sa antas na ito. Ito ay katulad ng pagkakawatak-watik ni Ye Fan, ngunit iba. Si Ye Fan ay umasa sa kanyang sariling potensyal na sumabog sa maikling panahon, habang si Sally Ye ay umaasa sa dugo ng tao. Sa unang tingin, tila mas matalino ang pamamaraan ni Ye Fan, ngunit sa katunayan, hindi ito ang kaso. Dahil, ang pagkakawatak-watik ni Ye Fan ay isang outbreak lamang, at hindi nito gaanong napabuti ang pangunahing lakas. Sa mahigpit na pagsasalita, ito ay isang paraan lamang upang mapahusay ang lakas ng labanan sa maikling panahon. At si Sally, kahit na ang epekto ng stimulant ng dugo ay nawala, maaari niyang isave ang susunod na bahagi na mahalagang mapabuti. Ibig sabihin, hanggat binibigyan ng panahon si Sally Ye na sumipsip ng dugo ng mahabang panahon at magsanay ng panunaw habang sumisipsip, ang bilis ng kanyang pag-unlad ay hindi maisip na mabilis. Kung gugustuhin ni Sally Ye, maaari niyang palihim na sipsipin ang dugo ng mga tao at dagdagan ang kanyang lakas, kahit na bumili siya ng isang pakete ng dugo mula sa isang bangko ng dugo.
Ngunit palagi niyang iginiit na umasa sa kanyang sariling paglilinang, hindi umasa sa dugo ng tao, at hindi kumukuha ng mga shortcut. Ito rin ang nararamdaman ni Ye Fan na napakahalaga ng puso ng isang babae. Kahit na siya ay anak ng isang demonyo, siya ay mas katulad ng isang tao kaysa sa maraming tao. Sally, anong ginagawa mo pa? Atakihin mo pa. Hindi siya magtatagal, at siguradong hindi mo siya kalaban. Nang makita ni Lover na huminto sa pagpalo ang kanyang anak, malakas niyang hinimok. Ang hexagram sa mga mata ni Sally Ye ay kumikislap, at muli siyang nagpakita ng matinding puot kay Ye Fan. Iniunat niya ang kanyang mga kamay, at lumitaw ang mga payat at matutulis na kuko sa kanyang mga daliri. Sa susunod na segundo, ang figure ni Sally Ye ay agad na kumikislap, gumagalaw ng paputok at sensitibo, at talagang lumitaw sa likod ni Ye Fan. Mabangis na bumagsak ang dalawang kuko, at ang marahas na kapangyarihan ng demonyo ay nagmukhang mga hindi masisirang mga espada, at napunit nito ang katawan ng Diyos ng espada ni Ye Fan. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, click on the notifications bell.